Isang octopus na mamatay na at mababang klase ang itinapon sa tabi ng daan. Tiningnan mo lang ito ng isang beses bago nagpasya na kunin ito bilang iyong kasama sa laban. Mga estudyante sa high school sa kalye ay nagtawanan sa iyo isa-isa. Ang dating kilalang henyo ay nagising na may F-rank na talento lamang. Hindi ka na nag-abala. Diretsong pinalipat mo ang hayop na octopus sa iyong espasyo ng mga hayop dahil ikaw lang ang nakakita na ang angkop na dugo ng octopus ay 70%. Pag uwi mo, napansin mong lalo pang humina ang maliit na octopus. Ang sistema ng sinaunang overlord na nakakabit sa iyong talent na F-rank ay naramdaman ang iyong pangangailangan at tumunog ito ng malamig na mekanikal. Kumpirmahin ang sinaunang dugo ng pugita sa isang iglap ng iyong intensyon, isang patak ng kakaibang dugo ang bumaba sa katawan ng Spirit Touch Beast. Matagumpay ang pagsasanib. Ang dugo ng Spirit Touch Beast ay nagbago mula sa mababang uri hanggang sa ipinagbabawal na uri. Sa susunod na sandali, ang espiritu na nahawakan na halimaw na halos hindi na makalaban sa buhay ilang segundo lang ang nakalipas ay nagsimulang magwala ng mariin. Lalong lumaki at lumapad ang katawan nito, umabot ng higit sa 2 metro ang taas, isang halimaw na tao na may ulo ng pusit at pakpak ng paniki. Isa ito sa mga sinaunang Panginoon ng tulo. Hindi mapigilan ang iyong pag-iyak sa gulat kahit na maliit pa ang tulo na ito. Ang tunay na tulo ay mas mataas pa sa mga bundok. Isang suntok nito ay maaaring wasakin ang isla ng Fusong. Pero kahit ang isang maliit na tulo ay sapat ng magpabago sa iyo. Isang sulyap lang at ang di mabilang na mga espiritu ay bumulong sa iyong isipan, hinihila ka patungo sa katinoan. Ngunit agad na kumilos ang iyong talent na F-rank, binawi ang iyong isipan sa kailan awan. Sa parehong oras, dahan-daang ibinaba ng tulo sa harap mo ang katawan nito na para bang nagsusumamo. Tagumpay. Nabaliw ka sa sobrang kasiyahan. Agad mong kinuha ang impormasyon tungkol kay Tulo. Pangalan, Tulo. Munting Panginoon ng Relaya, guro ng Spiral Abyss, dakilang Tulo. Mga talento, kawalang kamatayan, muling pagkabuhay, kawalang kamatayan. Nang makita ang mga talento ni Tulo, nanatili kang nakatayo. Ibig sabihin nito, hindi kailanman mamamatay ng tunay ang iyong Tulo. Hindi bababa sa isang sinaunang Panginoon, nakakatakot kahit sa pagkabata. Kapag ito ay umabot na sa ganap na kasanayan, magiging isang bagay na lampas sa imahinasyon. Tungkol naman sa elemento nito, tubig. Tama lang, ayon sa kalikasan ni Tulo. Sa mitolohiya ng Tulo, palaging isang nilalang na tubig si Tulo. Karamihan sa mga kamag-anak nito ay mga nilalang sa tubig na may katuturan. Ang anyo ni Tulo ay halos katulad ng isang malaking pugita. At dahil walang elemento ng tubig na direktang kontra dito, hindi nito kailangang mag-alala tungkol sa kalamangan o kahinaan sa elemento. Maliban sa kanyang elemento, maganda ang kanyang mga kasanayan. Suntok ng mga tentacle, mas madness. Ang pagmamahal nito ay nakamax at nakalock din. Walang pagkakataon na magtaksil. Ang tanging kahinaan ni Tulo ay ang matinding mental interference na inilalabas nito sa mga tagapag-alaga. Pero ang talent mong F-rank ay mahika. Bagamat hindi ito nagbibigay ng direktang benepisyo sa mga hayop, ang mga tagapag-alaga na may ganito ay may napakakapangyarihang isipan at ganap na immune sa lahat ng uri ng mental na panghihimasok. Ikaw at si Tulo ay isang perpektong pares. Kasama si Tulo sa iyong tabi, parang panalo na ang pagsusulit sa Grand Beast. Biglang isang boses ang bumungad sa iyong isipan. Misyon. Makapasok sa akademya ng kabisera ng imperyo. Gantimpala. Isang patak ng sinaunang dugo. Tanggapin o hindi. Ang tanawin ng ikalawang misyon ay nagpapasaya sa puso mo. Katatapos mo lang ang misyon ng pakikipag-ugnayan sa halimaw, alam mo na kung gaano ka-powerful ang sinaunang dugo. At habang ang Imperial Capital Academy ang pinaka-elite na institusyon sa bansa ng Daksha, ang uri na pinapangarap ng bawat henyo na makapasok, mayroon kang isang tulo na kayang talunin ang Grand Beast Examination. Maliit na bagay ang misyon na ito, tanggap ang misyon. Bagamat hindi pa dumadating ang pagsusulit sa dakilang halimaw, bukas ay mayroon pang isang practice na pagsusulit. Tumingin ka kay Tulo at mas nagustuhan mo ito habang mas matagal kang nakatitig. Hanggang sa mapuno ka na, saka mo ito ibinalik sa espasyo ng halimaw. Habang nagdiriwang ka, ang iba ay naghihirap. Si Zhou Yancheng, isa sa tinatawag na 4 na dakilang henyo, ay nasa masamang kalagayan. Tatay, sobra ng lampas sa katwiran si Limoran. Tinamaan niya ako sa harap ng lahat, halos hindi na ako makabuo ng anak. Kailangan mong maghayganti para sa akin. Umupo si Zhou Yancheng sa harap ng kanyang ama na si Zhou Wenjiang, umiiyak at humihikbi habang isinasalaysay ang kanyang mga hinaing. Hindi pa siya nakaranas ng ganitong kahihiyan. Ang Zhou Corporation ay kontrolado ang buong lungsod ng Yulen. At ikaw ay walang kwenta, isang F-rank na tagapag-alaga lang, tapos ka na parang laro lang. Zhou Wenjiang tumango, pinapahupa ang kanyang anak. Yancheng, palagi kitang tinuruan na sa malalaking sandali ay panatilihin ng malamig na ulo. Tumingin ka sa sarili mo. Sa sandaling sumiklab ang galit, nawawala ang dahilan. Madaling pumatay ng isang Limoran. Pero ano ang mangyayari pagkatapos? Ipinagbabawal ni Yulan ang pagpatay. Sa sandaling malabag ng Zhou Corporation ang hangganang iyon, nagsisimula ng magtanong ang opisina ng gobernador. Alam mong matagal nang naghahanap sila ng dahilan para sirain ang Zhou Corporation. Ikaw ang tagapagmana nito. Hindi mo maaaring isipin lamang ang personal na galit. Kailangan mong tingnan ng mas malaking larawan. Mas mahalaga ba ang pumatay ng isang walang kwentang tao o ang protektahan ng Zhou Corporation? Nang marinig ito, nanahimik si Zhou Yancheng. Hindi niya naisip ng ganoon kalalim. Matapos itong suriin ng maingat, inamin niyang tama ang kanyang ama. Nang naintindihan niya na ang mga pangalan
sumanib, sinabi ni Zhou Yancheng, naiintindihan ko, Dad. Hindi ko hahabulin si Li Moran. Sabi ni Zhou Wenjiang, hindi pa rin kita naiintindihan. Pinipigilan ni Yulan ang pagpatay, ngunit hindi nito ipinagbabawal ang aksidenteng pagkamatay. Agad na naintindihan ni Zhou Yancheng. Naisip niya, ang talino ni Dad. Sabi niya, naiintindihan ko na. Hanggat maayos kong maiiwasan na may ugnay si Li Moran sa Zhou Corporation, paano ko gagawin yon, Dad? Sabihin mo sa akin, bukas ang practice na pagsusulit. Ang pagtalikod dito ay nangangahulugang pagsuko sa karapatang kumuha ng tunay na pagsusulit. Ang pagsusulit ay ginaganap sa isang lihim na mundo at puno ito ng mga espiritu na hayop. Normal lang na makatagpo ng isang temang na may F-rank sa isang aksidente doon, hindi ba? Nasa taas ang espiritu ni Zhou Yancheng, pero biglang pumasok ang isang alalahanin sa isip niya. Dad, paano kung hindi magpakita si Li Moran pagkatapos ay mapupunta siya sa mga minahan? Mas magiging mas masahol pa siya kaysa sa patay bago mo pa man kailangang kumilos. Kinabukasan, dumating ka sa paaralan. Karamihan sa mga tao ay umiwas sa iyo ng maluwag ang layo. Ang kanilang mga tingin ay halong paghihintay at pag-aalala. Ang paggising na may F-rank na talento ay nagdulot sa iyo ng maraming pandidiri. Pero ang desisyon mong bugbugin si Zhou Yancheng ng walang awa noong araw ng seremonya ng paggising ay tunay na nakapagpaalarma sa mga tao. Akala ng lahat na nabali ang iyong loob na sumuko ka na sa sarili mo. Bakit mo pahahawakan si Zhou Yancheng? Jiang Yeong palaging nilalakad ka, may bahid ng pag-aalala sa mata niya. Sabi niya, Moran, nang makita siya ay bumaba ang ekspresyon mo. Sabi mo, magandang umaga, Ate Ro. Biglang isang matalim na tawag ng ibon ang umakit sa atensyon ng lahat, kasunod si Lin Jiang, ang pinakamababa sa apat na dakilang henyo, na naglalakad ng may nakakaasar ng ngiti papunta sa iyo. Li Moran, ang espiritu kong batang maya ay isang mataas na uri ng hayop na may dugo. Binilhan ito ni Ginoo Zhou ng 800,000 gintong barya bilang regalo sa akin. Huwag ka nang mag-alala na mainggit. Oo, ang talent mo na F-rank. Walang silbi ang pagiging seloso. Hindi ka pwedeng makipag-ugnayan sa mga hayop sa ganitong antas. Ha ha ha. Lumapit din si Zhou Yancheng na nagdadagdag ng kanyang malamig na pang-iinsulto. HMM. Ang F-rank na baywang talaga ang may lakas ng loob na pumunta sa pagsusulit ngayon. Hindi ka ba natatakot mamatay? Lumamig ang tingin mo. Sabi mo nang walang emosyon, hindi ka pa ba nagsawa sa leksyon? Agad na napatras si Zhou Yancheng. Halos magpanik siya sa tingin na iyon pero agad niyang napigilan ang sarili. Tanga. Kahapon wala akong alaga kaya hinayaan ko siyang abusuhin ako. Ngayon ay kasama ko na ang aking hayop. Kung papayagan ko siyang ulit akong paalipin, bakit ko pa ito kailangan? Nabaliw ang mukha ni Zhou Yancheng sa galit. Nakipag-ugnayan na ako sa pinakamataas na uri ng beast na tigre, ang tigre ng apoy na nagsusunog ng langit. Akala mo pa rin na kaya mong makipagsabayan sa akin at bago pa man lumabas ang salita, tinawag na niya ito. Isang tigreng halos 1 metro ang haba, ang buong katawan ay nakapalibot sa apoy, lumitaw sa harap ng mga tao. Isang cub pa lang ito, pero taglay na nito ang karangalan ng isang pinuno. Isang sigaw ng tiger ang nagpasimangot sa mukha ng maraming tao. Ang ganda ng hayop na ito. Ganyan talaga ang tagapagmana ng Zhou Corporation. Hindi mura ang isang tulad niya na hayop. Sa palagay ko, ang presyo sa merkado ay hindi bababa sa 4 na milyong gintong barya. Nagsasaya si Zhou Yancheng sa bulong-bulungan. Tumingin siya sa iyo at sinabi, aba, ang aking langgam na tigre na may apoy sa langit ay isang epikong antas na hayop na may dugo. Kahit na isang sanggol pa lang, kaya kitang wasakin ng walang kahirap-hirap. Inaasahan niyang makikita ang takot sa mukha mo. Sapat na para lubusang mapahiya ka. Sapat na upang mabawi ang kahihiyan kahapon. Pero ni hindi ka napansin. Impresyonante ang apoy na tigre. Oo. Pero kumpara kay Thulo, nasa ibang klase ito. Akala mo talaga na isang tigre lang ang sapat na takutin ako. Ang matinding paghamak sa iyong mukha ang nagpasiklab sa galit ni Zhou Yancheng. Kung hindi ipinagbabawal ang labanan sa loob ng paaralan, na ipadala na sana niya ang Flame Tiger para wasakin ka. Sabi niya, HMM, magpatuloy ka lang. Sa pagsusulit sa practice, iminumungkahi kung huwag kang manligaw sa akin ng awa habang nakaluhod. Bigla, isang matalim at nakakasakit na sigaw ang umalingaw-ngaw sa buong Qingyu High School. Lu Jinghong, na pangalawa sa 4 na dakilang henyo, dahan-daang bumaba mula sa isang kamanghamanghang dambuhalang ibon. Sa kanyang pagdating, lahat ng mata sa paaralan ay nakatutok. Ano yun? Yun ba ang banal na phoenix na may gintong balahibo? Diyos ko, yan ay isang banal na hayop mula sa mga alamat. Talagang nakipag-ugnayan si Lu Jinghong sa isang sagradong hayop na cub. Sinasabi ko na, si Lu Jinghong ang pinakamalakas na henyo sa Qingyu High School. Pagdating ni Lu Jinghong ay ganap na napawi ang ningning ni Zhou Yancheng. Sa kanyang tabi, ang kanyang apoy na nagliliyab na tigre ay parang isang mahina na pusa sa bahay. At ang espiritu ng anak ni Lin Jiang na Maya ay sobrang natakot na nagpasabog ng sunod-sunod na takot na huni at agad na bumaba sa mga braso ni Lin Jiang, naglalaro ng patay, nanginginig ng buong katawan, ayaw ipakita ang mukha nito. Kahit ikaw ay hindi nakapagpigil na tahimik na i-activate ang malaking mata para tingnan ang impormasyon ng Golden Feathered Divine Phoenix. Pangalan, Golden Feathered Divine Phoenix. Ang lahi ay ang angka ng Diyos na Emperador. Elemento ng apoy at ginto. Hari ng lahi. Di nagtagal, bumaba si Lu Jinghong at tinanggal ang banal na Phoenix. Ngunit ang pagkabigla na kanyang naidulot ay hindi kailanman nawala kahit kaunti. Bigla, isang matandang lalaki ang lumapit ng walang pagod na lakad. Masaya siya. Hindi kailan nawala ang ngiti sa kanyang mukha. Siya si Zhao Deli, ang punong guro ng Qingyu High School. Taong-taon ay puno
puno talaga ng mga natatanging talento ang paaralan na ito, lalo na si Lu Jinghong na nagising ang talento ng isang hayop na may ranggong SS. Sayang naman na si Lee Moran, na karaniwang itinuturing na pinakamahusay namin, ay naging isang malaking kabiguan. Pero maganda naman ang naging performance ng iba. May tunay na pagkakataon na magpapadala ang paaralan ng ilang kandidato sa Imperial Capital Academy ngayong taon. Kung mangyari yon, tuluyang matatapos ang kanyang karera bilang punong guro. Sige mga estudyante, makinig, magsisimula na ang practice na pagsusulit. Mangyaring magtipon ayon sa inyong mga ranggo sa klase. Ipapahayag ko ang mga patakaran sa pagsusulit. Sa pagkakataong iyon, lahat ay nagsimula ng magporma. Ang pagsusulit na ito ay nagsisilbing kwalifikasyon para sa malaking pagsusulit ng mga dambuhalang espiritu. Tanging ang mga pumasa sa practice ang maaaring magpatuloy sa malaking pagsusulit. Ang pagsusulit sa pagsasanay ay magaganap sa loob ng lihim na kaharian ng Uwa Spirit City. Sasama kayo sa mga kandidato mula sa ibang paaralan papunta sa kaharian. Ang realm ay naglalaman ng maraming mababang antas na espiritu na hayop. Ang layunin mo ay talunin ang mga hayop na ito at hayaan ang iyong kontratang hayop na lumaki. Kapag pumasok na ang iyong hayop sa yugto ng paglaki, ikaw ay pumasa. Mananatiling bukas ang realm sa loob ng 2 araw. Mangyaring maging maingat sa oras. Isang alon ng sabik na enerhiya ang damaloy sa gitna ng mga tao. Sa mundong ito, lumalaki ang mga hayop sa pamamagitan ng pagwawagi laban sa iba't ibang uri ng espiritu na hayop at pagsipsip sa espiritual na esensya na kanilang inilalabas, na kilala bilang espiritu na lakas. Ang sukatan ng lakas ng isang hayop ay ang dami ng espiritu nitong taglay. Siyempre, hindi permanente ang espiritu ng isang hayop. Nagbabago ito ayon sa emosyon at pisikal na kalagayan, ngunit karaniwang nananatili sa isang pare-parehong saklaw. Para ang beast na makabagong yugto mula sa yugto ng sanggol hanggang sa yugto ng paglaki, karaniwang kailangang makaipon ng higit sa 1,000 puntos ng espiritu na lakas. Mas malakas ang beast, mas marami ang kailangan nito. Nagtataka ka kung gaano karaming kailangan ni Tulo. Papalapit na ang pananabik. Ipinasasabi pa rin ng principal ang kanyang boses. Sige, sundan niyo ako papunta sa lihim na mundo. Isang grupo ng mga boss ang nakapila na sa labas ng paaralan. Bawat klase ay sumakay na at sabay-sabay nilang tinungo ang realm. Hindi nagtagal bago nila narating ang pinto. Isang mahabang pila na ang nakabuo. Maraming estudyante mula sa iba't ibang paaralan ang nagsisiksikan. Si Yuwilan ay may ilang mataas na paaralan ngunit iisa lamang ang kanyang realm. Hindi maiwasan ng mga tao. Nasa unahan ka ng linya ng klase 1. Ang pila ng ikalawang klase ay nasa tabi mo mismo. Nasa harap si Lu Jinghong ng ikalawang klase. Mukhang malamig at malayo pa rin siya tulad ng dati. Unti-unting umusad ang pila hanggang sa marating mo ang pasukan. Biglang lumingon si Lu Jinghong at sinabi, Lee Moran, papayagan kitang makipagtulungan sa akin sa pagsusulit na ito. Napalingon ka na may halong gulat. Ngumiti ka. Para kay Lu Jinghong, parang nag-eniaya ka niya. Sabi ni Lu Jinghong ng pantay, 3 taon sa high school, walang tigil kong pinilit na makasabay sa'yo. Ngayon, nawala na ang iyong kinabukasan. Iniaalok ko sa'yo ang aking kamay. Mula ngayon, hindi na tayo kabilang sa iisang mundo. Maganda at mapagmataas ang sinabi niya. Ganoon lang talaga siya. Pero hindi maganda ang pagkakaupo niyon sa'yo. Hindi ito tulong. Ito ay kawang gawa, nakabalot sa awa. Sinabi mong malamig, hindi na kailangan. Ayokong kailanganin ang iyong kawang gawa. Bago siya makasagot, nilampasan mo siya at direktang pumasok sa kaharian. Isang bahagyang pagkadismaya ang napalitan sa mga mata ni Lu Jinghong. Ang hindi matanggap ang sariling kahinaan ay nakatakdang hindi kailanman maging malakas. Dahil hindi mo ma-recognize kung ano ang makakabuti sa'yo, huwag mong asahan na ako ang tutulong kapag nagkamali ang lahat. Isang kisap ng liwanag at nagpakita ka sa isang lugar na ganap na hindi pamilyar. Isang kagubatan, tahimik at mapayapa sa itsura. Ngunit ang paminsang pasiga na mabagsik sa malayo ay nagbigay diin kung anong klaseng lugar ito. Random na pagkakalagay. Perpekto. Mas mabuting huwag munang ipakita ang pagkakakilanlan ni Tulo ng masyadong maaga. Sa sandaling lumitaw si Tulo sa harap ng iba, ang reaksyon ay magiging sobra-sobra. Siyempre, hindi mo ito maaaring itago magpakailan pa man. Ngunit bago ang pagsusuri sa dambuhalang hayop, mas mainam na itago ito ng mas matagal. Walang silbi ang maging target ng lahat. Halos ilang hakbang ka pa lang ay nakarinig ka na ng kaluskos. Isang transparent na nilalang na parang ahas, bahagyang nakikita ang mga ugat at buto sa ilalim ng balat, ay dumulas papunta sa iyo. Kumikislap ang pulang dilang nito. Ngunit kakaiba ang itsura nito na parang cute at walang mali siyang espiritu na ahas. Agad mo itong nakilala. Huwag mong hayaan na lokohin ka ng kaakit-akit nitong anyo. Ang kanyang lason ay labis na makapangyarihan. Isang kagat lang ay maaaring magdulot ng pagkasira ng buong katawan o kamatayan agad-agad sa pinakamasama. Ang multo na espiritu ng aso ay patuloy na tinatasa ka ng may halatang pagkamausisa na para bang sinusubukan kang akitin palapit. Matalino, sa sariling paraan. Pero hindi gagana ang palilinlang na iyon. Sa isang pag-iisip lang, tinawag mo si Tulo. Bumaba si Great Tulo. Isang 2 metrong halimaw, ulo ng pugita, katawan ng tao, pakpak ng paniki, lumapag sa tabi mo. Isang malawak na kortina ng itim na ulap ang umangat upang palibutan kayong dalawa, nililihim ang lahat mula sa labas. Nang dumating si Tulo, tuluyang nawala ang lakas ng espiritong anino na ahas. Natatakot mula ulo hanggang buntot, nawala ang lahat ng nakakatuwang laro sa isang iglap at nagsimulang tumakbo ng buong bilis. Pero walang balak si Tulo na pabayaan ito. Isang mahabang tentakulo ang pumutok na parang kidlat at niyakap nito ang Phantom Spirit Serpent. Isang higpit lang at pumutok ang serpent sa isang kalat ng dugo at ulap. Iyan si Tulo. Talagang kahanga-hanga. Ang Phantom Spirit Serpent ay
ay isang mahina na espiritu na hayop, ngunit mabilis ito. Sa katunayan, ang pumatay ng isang beses ay karaniwang nangangailangan ng totoong pagsisikap. Pinagtagumpayan ni Tulo ito gamit ang isang tentakulo. Pagkatapos mamatay ang ahas, isang daloy ng liwanag ang umakyat mula sa katawan nito at dumaloy papunta kay Tulo. Natalo ni Tulo ang level 1 na espiritu ng ahas. Nakakuha ng 10 lakas ng espiritu. 10 lakas ng espiritu para sa isang ahas. Kung kailangan nito ng 1,000 upang umangat, yon ay 100 ahas. Ang tagal-tagal nito. Biglang may dumating na mensahe mula sa sistema. Kasalukuyang yugto ng paglago ni Tulo ay ika-10. Marating ang 10,000 upang umusad. 20,000, kailangan ni Tulo ng 20,000 puntos para makausad. Ito ay 10 beses kaysa sa ibang mga hayop. Pumula ang mukha mo, hindi 100 ahas, 1,000. Ibig sabihin, sa ganitong takbo, pumatay lang ng mga espiritu ng anino ng mga serpent. Kailangan mong pumatay ng 500 araw-araw para lang mapataas ito ng level. Malapit ka nang umiyak. Sige, halos hindi matitinag si Tulo dito sa lugar na ito. Diretso lang ang daan, at dahil dyan, binilisan mo ang takbo. Natalo ni Tulo ang ikalawang antas na Gale Wolf. Nakakuha ng 20 espiritu ng lakas. Natalo ni Tulo ang Leopardo na may bakal na kuko sa antas 2. Nakamit ang 23 lakas espiritu. Ang mga ligaw na espiritu na hayop ay iba sa mga kontratang hayop. Mayroon silang natatanging ranggo ng antas mula sa antas 1 sa ibaba hanggang sa antas 99 sa itaas. Iba't ibang antas ang tumutugma sa iba't ibang yugto ng paglaki ng mga hayop. Ang mga antas 1 hanggang 10 ay halos katumbas ng lakas ng isang kontratang hayop sa yugto nitong sanggol at hindi limitado ang larangang ito sa mga nilalang na below level 10. Sa loob, talaga namang lumalabas ang mga hayop na nasa level 10 pataas, mas malakas at mas agresibo, kahit na may mga babala na nakalagay, partikular upang pigilan ang mga kandidato na pumasok doon. Siyempre, isang babala rin ito para sa ibang tao. Para sa iyo, malinaw na diretso ka na papunta roon. Patuloy kang sumusulong sa loob ng kaharian, pinapatay ang lahat ng nasa daan mo. Mga hayop sa antas 1 at 2 ay halos walang ibinibigay. Sa ganitong takbo, hindi kailanman aabante si Tulo. Kung hindi ka magsusulong ng mas malalim, baka hindi mo pa matapos ang pagsusulit. Ituloy mo lang ang pag-usad ng walang humpay. Natalo ni Tulo ang level 4 na wolf na may pakpak ng hangin. Nakamit ang 48% ng lakas ng espiritu. Natalo ni Tulo ang level 5 kambal kuko na oso. Nakamit ang 56 na lakas ng espiritu. Natalo ni Tulo ang antas 7 na apoy na buntot na butiki. Nakakuha ng 78 lakas ng espiritu. Bawat espiritu na hayop na nakasalamuha mo ay pinatay ni Tulo. Isang sulyap lang ng isang tentacle ang kailangan. Parang mga PC ang mga ito, binasag ang bawat hayop hanggang sa mabulok. Wala ni isang natira na buo. Ang laban ay diretso at walang palya, hindi na kailangan ng teknik. Ang kailangan mo lang gawin ay manood at magpasalamat. Hindi bababa sa isang sinaunang nilalang. Kahit noong bata pa, napakalakas na nito. Walang laban ng espiritu hayop. Mga 2 o 3 oras ang lumipas, nakatanggap ka ng babala. Nasa malalim na bahagi ka na ngayon ng realm. Napakadelikado. Umalis ka agad. Ang rune sa iyong palad ay kumikislap ng maputlang dilaw na nagsusumamong bumalik. Babalik na lang dahil sinabihan ako ng sistema, hindi ba't magmumukha akong duwag. Dahan-dahan kang sumusulong, mas malalim sa kaharian. Kasama si Tulo sa iyong tabi, sa kabila ng mundo. Hindi pa rin nila siya mahanap. Isa lang si Limoran. Hindi naman siya makakalipad. Hinahanap-hanap ni Zhou Yancheng ang buong mundo kasama ang isang grupo ng mga tagasunod, naghahanap sa lahat ng dako. Maraming beses na nilang nilinis ang labas na bahagi ngunit walang bakas. Galit na galit si Zhou Yancheng. Napanood niya mismo kung paano ka pumasok. Ang plano niya ay patayin ka sa realm at i-blonde ka ito sa isang espiritu na hayop. Pero hindi ka niya mahanap kahit saan. Isang tagasunod ang nagsalita, nanginginig ang boses. Boss Joe, sa tingin mo baka mas malalim pa siya pumunta. May ilan pang nagsalita. Nasakop na namin ang buong panlabas na lugar. Wala siya dito. Walang ibang pwedeng pagpilian maliban sa mas malalim na bahagi. Nang marinig ito, naging masama ang itsura ni Zhou Yancheng. Si Limoran, na may F-rank na baywang, talaga bang pumasok sa malalim na bahagi, nag-iisip ba siya ng mali? Sa sandaling iyon, isang sa kanyang mga tauhan ng pamaron ng mabilis. Boss, nakita ko si Limoran. Nagniningning ang mukha ni Zhou Yancheng. Saan? Pumasok siya ng mas malalim. Sa direksyong ito. Nandoon lang siya. Nakita mo ang ilang Magnathorn ram na nakahiga sa lupa, duguan ang mga katawan. Ang mga Magnathorn ram ay kahawig ng mga kambing sa bundok ngunit ang kanilang mga sungay ay kahawig ng mga magnet na kayang humila ng karamihang metal na bagay at gamitin pa ito bilang armas. Hindi ka interesado sa kahit ano niyan. Narinig mong masarap ang karne ng Magnathorn ram at papalubog na ang gabi. Mas mainam nang magpahinga dito. Sa ganitong paraan, nagsimula ka ng kumilos. Mula sa lugar ng hayop, kinuha mo ang isang maliit na kutsilyo at ilang malinis na tubig. Maingat mong pinutol, tinanggal ang pinakamasarap na bahagi ng karne. Pagkatapos, nangolekta ka ng panggatong, nagsimula ng apoy at isinawsaw ang mga piraso. Ang apoy ay patuloy na nagliliyab, nakapatong sa mabagal na pagluluto sa apoy. Maganda ang iyong teknik. Walang amoy lahi ang Magnathorn ram na karne, hindi katulad ng karne ng karaniwang tupa. Nag-iindi at nagsusunog ang taba habang niluluto. Di nagtagal, tapos na ito. Kumain ka ng isang kagat, mabango at puno ng katas. Sa tabi mo, umungol si Tulo ng isang kakaibang tunog. Lumingon ka upang makita na ilang mga tentacle nito ay banayad na umiindayog. Gusto mo rin, ibinigay mo ang isang piraso ng karne ng tupa.
Ayaw alintana ni Tulo ang init. Inukit nito ang isang tentacle sa karne at nilamon ito ng buo. Habang kumakain kayo ng masaya, ilang mga tao ang papalapit. May apoy. Nandoon siya. Terena. Nakuha ng tunog ang atensyon mo. Nakita mong maraming tao ang mabilis na papalapit sa iyo, may mga flashlight sa kamay. Agad mong nakilala ang nasa gitna. Nang makita ka niya, halos mapasigaw si Zhou Yancheng sa tuwa. Ha? Limuran, akala mong kapag tumakbo ka sa malalim na zone hindi nakita mahahanap, nakuha nakita ngayon. Wala nang lalagyan ng takbuhan. Inihagis mo ang iyong barbecue steak pabalik sa apoy at pinunasan ng mantika sa iyong bibig. Sabi mong tumakbo, bakit naman ako tatakbo? Sabi ni Zhou Yancheng, kung hindi ka tatakbo, ngayon ang araw na mamamatay ka. Sabi mong pumunta ka dito para patayin ako, hey, hindi mo alam na bawal ang pumatay sa loob ng lungsod. Sabi ni Zhou Yancheng nang may kasiyahan. Siyempre alam ko, ang aksidenteng pagkamatay sa loob ng lungsod ay hindi labag sa batas. Nandito ka lang mag-isa, walang ibang tao. Basta mapakita kung pinatay ka ng isang espiritu ng hayop, hindi na malalaman na ako ang gumawa niyon. Sa puntong yon, may naisip ka. Talaga, ang talino mo, Zhou Yancheng. Tumalon si Zhou Yancheng sa pagtawa dyan. Masaya akong nakikita mo. Palagi akong pinupuri ng aking ama sa aking talino. Tahimik na sinabi ng isang tagasunod na malapit. Boss Joe, sinasabi niyang tanga ka lang. Pal-inggalinga lang. Tumigil si Zhou Yancheng sa pagtawa. Puno ng galit ang kanyang mukha. Paano ka makapangahas, Limuran? Mamamatay ka ngayon. Heaven Burning Flame Tiger, kunin mo siya. Sa isang galit na pagsabog, tinawag ni Zhou Yancheng ang apoy na tigre. Ngunit sa sandaling lumitaw ito, ang nakamamatay na apoy na tigre ay nagsimulang manginig ng walang kontrol, natatakot na parang nakita nito ang isang bagay na hindi maaaring sabihin. Nabigla si Zhou Yancheng. Flame Tiger, anong nangyayari sa'yo? Tumayo ka dyan, wasakin mo ang kalat na ito. Hindi umusad ang apoy na tigre. Sa halip, nanginginig itong bumaba sa lupa at naglabas ng mahinang, nakakaawa na tunog, halos isang purr. Lahat ng grupo ay napapailing sa hindi makapaniwala. Tumawa ka ng malamig, mukhang ayaw umalis ng iyong tigre. Paano kung ako na lang ang pumunta? Isang itim na tentakulo ang bumunot na parang kidlat at niyakap ang tiger na apoy na nagliliyab sa langit. Isang pisil at punit-punit ang tiger. Isang hayop na may epikong antas ng dugo at hindi pa man ito nakapagsalita, nakatingin si Zhou Yancheng sa may takot. Ano yun? Hindi. Aking apoy na tigre. Boss, tingnan mo ang hayop ni Limuran. Doon lang nila nakita ito, isang napakalaking nilalang na nakatayo sa tabi mo, nakabalot mula ulo hanggang buntot sa itim na ulap, ang mga tentacle ng pusit ay kumakalat sa lahat ng direksyon. Anong klaseng halimaw yan? Naramdaman ni Zhou Yancheng at ang kanyang mga tagasunod na naninigas ang kanilang anit. Hindi nila makapaniwala sa kanilang nakikita. Pinuno sa harap nila ang nilalang na nagdulot sa kanila ng takot na sumasakit sa buto. Pinalaya mo ang isang malamig, bahagyang masamang ngiti sa sulok ng iyong bibig. Sabi mo, dahil ginamit mo ang lahat ng pagsubok para patayin ako, maaari ka nang mamatay dito. Pagkatapos ay pinayuhan mo si Tulo na pasimulan ng mass madness. Ang mga alon ng tunog ay kumalat sa lahat ng direksyon. Naramdaman ni Zhou Yancheng at ang kanyang mga tagasunod na tuluyang huminto ang kanilang mga katawan sa pagtugon. Nabuo ang kanilang mga mata sa takot. Binuksan nila ang kanilang mga bibig upang magsalita, ngunit hindi makapagsalita ng kahit isang salita. Kahit ang kanilang mga mata ay naging walang buhay. Isa-isa, nagsimula silang mag-awit. Parang mga berso mula sa isang panalangin, tulad ng mga debotong sumasamba sa isang trance. Sila ay umiindayog at kumikilos ng walang kontrol. Ilang sandali pagkatapos, nagbato-bato sila sa isa't isa. Mga kalahating minuto ang lumipas, isang liwanag ang umusbong mula sa kanilang mga katawan. Nawasak ang kanilang mga anyo, naghiwalay, at nawala na parang hindi kailanman nagkaroon. Matagumpay na sakripisyo, 7 tao. Ang iyong tulo ay nakakuha ng kaunting pananalig sa takot. Pananalig sa takot. Ano yon? Sagot ng sistema ng mabilis, paunlarin agad ang tulo hanggang sa ganap nitong anyo upang ma-unlock ang karagdagang mga kakayahan upang malaman mo kapag ito ay umabot na sa buong anyo. Sige, alamin na lang mamaya. Tumango ka at itinabi ito. Ang sakripisyo ni Zhou Yancheng at ang iba pa ay iniwan kang walang bahid ng konsensya. Siya ang unang pumarito upang pumatay sa iyo. Kung ikaw pa rin ang tamang na may ranggong F na katulad noon, mamamatay ka na sana ngayon. Wala kang balak hayaan si Zhou Yancheng na makalayo at walang surveillance sa realm. Pagkatapos nilang isakripisyo, wala nang natira. Hindi na malalaman kailanman na ikaw ang nasa likod nito. Pinatay mo ang apoy sa kampo at umalis kasama si Tulo. Isang matinding sigaw ang umalingaw-ngaw. Muling sumabog ang gintong apoy ng paulit-ulit. Maraming espiritu ng mga ibon ang nalamon ng apoy. Ang banal na phoenix na may gintong balahibo ay natalo ang level 7 na Scarlet Feathered Bird. Nakamit niya ang 76 na espiritu. Golden Feathered Divine Phoenix natalo ang level 8 Ice Crest Sparrow. Nakakuha ng 88 na espiritu. 2 abiso ang dumating. Isang maliit na ngiti ang umusbong sa labi ni Liu Jinghong, nakaupo sa ibabaw ng Diyos na Phoenix. Magaling ang ginawa niya. Nililinis niya ang lahat ng nasa kanyang daan at nakarating na rin siya sa malalim na bahagi. Tumingin si Liu Jinghong pataas habang lumalalim ang dilim. Gabi na, panahon ng maghanap ng
pagpapahingahan. Inisa niya ang paligid mula sa likod ng Phoenix. Hindi nagtagal, nakakita siya ng isang bakanteng lugar. Sapat na ito. Magpapahinga tayo dito ngayong gabi. Nang pinatigil ng Golden Feathered Divine Phoenix ang Phoenix na lumapag, pareho silang bumaba ng walang abala. Naghahanda ng umalis si Liu Jinghong sa Divine Phoenix nang huminto siya. Nagsimula ng manginig ang banal na Phoenix na may gintong balahibo. May maliwanag na takot na makikita sa mukha nito. Nagulat si Liu Jinghong. Anong nangyayari? Inipit ng Phoenix ang mga pakpak nito at niyapos ang sarili, lalo pang nanginginig. Agad na sinuri ni Liu Jinghong ang kalagayan nito. Biglang lumitaw ang abnormalidad. Apektado ng matinding natitirang mental na interference. Nawala ng kakayahan sa pakikipaglaban. Natitirang mental na interference. Ano yun? May isang makapangyarihang espiritu na hayop dito ba? Ngunit ang banal na Phoenix na may gintong balhibo ay may lahi ng pangkalahatang hari. Kung kahit ito ay natakot, kung gayon ang anumang nilalang na dumaan dito ay may lahi ng pangkalahatang haring pinakamaliit, posibleng grade mythic. Namutla si Liu Jinghong. Nagbago ang kanyang ekspresyon na parang nagulat. Hindi pwedeng umiiral ang isang overlord grade na nilalang sa isang panimulang antas. Kailangan ito ay isang kontratang hayop ng isang tao. May isang henyo ba sa Yulin na hindi ko pa naririnig? Kung nakita mo ang eksenang ito, malamang magmumukha kang walang kasalanan. Tumigil si Liu Jinghong sa lugar kung saan ka pumatay. Mukhang nabahala ang banal na Phoenix na may gintong balahibo dahil sa naiwang alaala ng mass madness ni Tulo. Si Tulo ay isang sinaunang overlord. Isa sa pinakamalakas na presensya sa kilalang universo. Kahit ang mga hayop na mythic grade ay walang laban dito, lalo na ang sovereign grade. Bago ang tunay na Tulo, kahit isang sulyap lang ng isang ordinaryong tao ay maaaring mawala sa katinoan. Tumingin si Liu Jinghong sa nanginginig na Phoenix, hindi alam ang gagawin. Sa kabutihang palad, mabilis na nawala ang mga naiwang alaala sa isipan. Mga isang minuto ang lumipas, unti-unting nawala ang panginginig ng Phoenix. Tumawag ito ng 2 beses at sa wakas ay bumalik sa normal. Huminga ng maluwag si Liu Jinghong at agad na niyakap ito. Tumawag muli ang Phoenix na parang sinasabing, pasensya na at nag-alala ka. Tumango si Liu Jinghong. Hindi ito ang iyong kasalanan. Hindi ko lang inaasahang makakakita dito ng isang hayop na ganito kalakas. Iniisip ito ang nagpaalis ng kanyang pagkabalisa kanina. Pinalitan nito ang isang bagay na halatang halata na parang kasiyahan. Bulong ni Liu Jinghong, palagi ngang sinasabi ng tatay ko na may mas magaling pa. Ngayon ay nakikita ko na ito ng harapan. Matapos ang pagbagsak ni Limuran, inakala kong walang natitirang tao sa lungsod na tunay na makakaakit sa akin. Ngayon ay tila meron na. Liu Jinghong, hindi ko kailanman pinayagan ang sarili kong maging mas mahina kaysa kanino man. Sino ka man, hahanapin kita at lalampasan kita. Maingat siyang nagmasid sa paligid ng bakanteng lugar at natagpuan ng isang apoy, kamakailan lang nilamig. Maraming bangkay ng Magnator na kambing sa paligid. May mga palatandaan na may kampo na naalis na, pero nandoon pa rin ang mga bakas. Sa nakita niya, sigurado siyang hindi pa nakalayo ang may-ari. Terra na. Iniwas niya kasama ang banal na Phoenix sa direksyon na pinuntahan mo. Isang matalim na sigaw ng hayop ang umalingaw-ngaw, kasunod ang pagbuhos ng dugo at ulap ng dugo. Natatalo ni Tulo ang level 14 na Saber-Toothed Wolf, nakakuha ng 189 na espiritu. Mula nang umalis kayo, nakalampas na kayo sa mahabang pila ng mga espiritu. Lumampas na ba talaga ang oras, nagpahinga ka at humilig sa Tulo? Matapos panoorin itong mock ipaglaban ng ilang oras, tunay na naramdaman ang pagod. Panahon na para magpahinga. Bukas na naman ulit bukas. Sa naiisip na yon, bumaba ka at nagsimulang mag-set up ng kampo. Di nagtagal, isang simpleng tolda ang tumayo sa bakanteng lugar. Nag-ipon ka ng panggatong at sinunog ito. Nang matapos ang lahat, ibinalik mo si Tulo sa espasyo ng mga hayop. Pagkatapos, may isang bagay sa paligid na nakakuha ng iyong pansin. Ngumiti ka ng bahagya, itinaas ang kamay para tawagin si Tulo. Pagkatapos ay huminto ka nang makilala mo ang papalapit na pigyera. Ikaw ba yon? Bahagyang nagkakunot ang noo ni Liu Jinghong. Pumunta siya para hanapin ang misteryosong henyo, pero ikaw ang nakita niya. Anong ginagawa mo dito? Isang F-rank na tagapag-alaga, mag-isa sa malalim na zone. Talaga bang gusto mong mamatay? Tumingin siya sa paligid, tunay na naguguluhan nang makita mong naglagay ka ng kampo. Ganoon din ang iyong gulat, maliit na mundo. Ang galing mo talaga, Liu Jinghong. Talagang pumasok ka rin sa malalim na bahagi. Wala nang pasensya si Liu Jinghong sa mga kwentuhan lang. Diretso na ako sa punto, Limuran. May tinatanong ako sa'yo. Nakita mo na ba ang isang napakalakas na tagapamahala sa paligid, dapat mental type ang kanilang hayop? Ang aking banal na Phoenix na may gintong balahibo ay natakot sa natitirang enerhiyang mental mula sa kanilang hayop. Isang hayop na mental type dito. Ang tanging bagay na kahawig nito ay si Tulo. Natakot ba ang Diyos ang Phoenix kay Tulo? Totoo ngang isang mental na uri ng kasanayan ng mass madness at maaari nitong iwan ang mental na bakas. Ang iyong ekspresyon ay naging kakaiba talaga. Maaaring tinutukoy niya si Tulo, pinag-isipan mong tawagin ito pero nagpasya kang huwag na lang. Mahilig si Liu Jinghong na habulin ang mga malakas. Hayaan mo siyang magpatuloy sa paghahanap. Gusto mong malaman kung kailan niya malalaman na ikaw yon, kaya't walang pag-aatubiling sinabi mo, huwag mong itanong sa akin. Hindi ko alam. Wala akong nakita. Ang matigas at tiyak na pagtangging iyon ay nakainis kay Liu Jinghong. Pero wala siyang interes na pilitin ka. Nagbuntong hininga siya ng malamig at nagpaalam na aalis. Sa ilang hakbang, bumalik siya. Iminumungkahi kung umalis ka sa kaharian sa lalong madaling panahon. Sa iyong talento, ang manatili dito ay para lang maghintay na mamatay ka. Pinangunahan mo siya ng 3 taon.
Ikaw ang taong pilit niyang nilalampasan. Ang pagbagsak mo sa katayuan ay hindi nangangahulugang gusto niyang panoorin kang magpatalo ng walang dignidad. Para kang 3 taon na pagtutukso sa akin na parang biro lang. Sabi mo ng kalmado, mag-alala ka na lang sa sarili mo. Hindi mo alam kung ano ang makakabuti sa'yo. Magsisisi ka nito. Muling isang mabuting paalala na hindi pinansin. Isang sandaling inis ang pumasok sa isipan ni Liu Jinghong. Nagpa siya siyang iwan ka sa iyong sariling mga pagpili. Naglakad siya palayo kasama ang banal na phoenix at agad na nawala. Ngumiti ka, pumasok sa tolda, inilatag ang sleeping bag at naghanda para sa isang maayos na pagtulog. Pagkatapos ay isang matalim na sigaw ang pumailan lang sa hangin at gising na gising ka ng buong buo. Lumabas ka sa tolda at huminto. Nakita mong nakasakay si Liu Jinghong sa gintong balahibong banal na phoenix na paakyat sa langit. Kakaalis lang niya nang lumipad ng ilang malalaking agila ang sumabog mula sa mga punong kahoy at nagsimulang palibutan ng phoenix. Agad mong nakilala ang mga ito. Mga dambuhalang agila ng Iron Wing. Ang Iron Wing Giant Eagle ay isang mabagsik na uri ng espiritu na hayop sa panimulang antas. Kahit yung mga pinakamababang antas ay lampas na sa antas 15, ang iba ay umabot pa sa antas 18 o 19. Ang Diyos ang Phoenix na may gintong balahibo ay may pambihirang lahi, ngunit nasa yugto pa ito ng pagkabata at may limitadong likas na lakas. Walang paraan ng Phoenix na labanan ng Iron Wing Giant Eagles, lalo na kung marami sila ng sabay-sabay. Niuukot ang Phoenix ng isang malungkot na sigaw. Nabunat ang mga gintong balahibo. Hindi mapanatili ni Liu Jinghong ang balanse niya sa ere. Sa isang sigaw, siya ay bumagsak. Ang pagbagsak mula sa ganitong taas ay tiyak na ikamamatay niya dahil sa kanyang pangangatawan. Paano niya nagawang mapasok sa ganito? Wala kang oras mag-isip. Agad mong tinawag si Tulo. Pinahawakan niya ito gamit ang isang tentacle at itinulak papunta sa kanya. Ang itim na ulap ni Tulo ay sumabog palabas, niyayakap kayong dalawa, habang nilalakad nito ang distansya sa isang bilis na labag sa loika. Sa isang kisap mata, nasa ibaba ka na ni Liu Jinghong. Ilang mga tentakulo ang biglang sumabog na parang kidlat at tinusok ng buong linaw ang Iron Wing Giant Eagles. Natalo ni Tulo ang level 15 Iron Wing Giant Eagle, nakakuha ng 280 na espiritu. Natalo ni Tulo ang level 16 Iron Wing Giant Eagle, nakakuha ng 320 na espiritu. Naka-register ang mga lokasyon ni Tulo sa iyong tainga, ngunit wala kang oras na pahalagahan ito. Inutusan mo si Tulo na maglakad sa isang tentacle at tinamaan si Liu Jinghong ng diretso bago siya bumagsak sa lupa, dahan-daang siyang inilagay. Ang banal na phoenix na may gintong balahibo ay bumaba upang ipagtanggol ang kanyang Panginoon, ngunit parang nakakita ng isang bagay na nagpigil dito ng biglaan. Nilukuban nito ang sarili ng mga pakpak at nagsimulang manginig ng malakas. Pinilit ni Liu Jinghong na buksan ang kanyang mga mata at naglakad-lakad ng nakalilito. Sabi niya, ayos lang ako, anong nangyayari sa iyo? Lumiko siya at muling nakita ang nanginginig na phoenix at nabahala. Pagkatapos ay lumingon pa siya at nakita ang isang bagay na hindi niya malilimutan kailanman. Isang nilalang na higit 2 metro ang taas, ulo ng pusit, katawan ng tao, pakpak ng paniki, buong nakabalot sa itim na ulap. Nakatayo sa tabi nito ang isang figura na ang mga katangian ay natatakpan ng madilim na ulap. Ang nilalang ay naglalabas ng mga alon ng matinding mental na interference sa bawat direksyon. Tiningnan lang ni Liu Jinghong ito sandali at naramdaman niyang bumaluktot ang kanyang isipan. Halos madala siya sa katinoan. Agad niyang inalis ang tingin niya. Lampas sa pagkabigla ang kanyang ekspresyon. Alam ni Liu Jinghong na ito ang henyo na matagal na niyang hinahanap. Sinabi mo nang may bahagyang inis, saan napunta ang 3 taon ng pag-aaral. Gabi na kung kailan pinakaaktibo ang mga dakilang agila ng Iron Wing. Pinili mo pa ring lumipad sa himpapawid. Talaga bang sinusubukan mong mamatay? Ang mga salita ay dumaan sa ulap ni Tulo at lumabas na parang eterikal, halos ibang mundo, kasabay ng itim na ulap na nagkukubli sa'yo. Wala talaga siyang ideya na ikaw yon. Totoong nabahala siya sa kanyang paratang. Pinisil niya ang labi niya, pagkatapos ay mabilis na nagpakatatag. Hindi niya kilala ang taong ito. Sino sila para magturo sa kanya? Dahan-daang tumayo si Liu Jinghong, nakatikom ang panga. May bahid ng sugat ang damdamin ng kanyang ekspresyon, agad niyang pinigilan. Nagpapasalamat ako sa pagpapalaya sa akin, pero ako ang nagpapasya sa sarili kong buhay. Ito ang galing na dapat niyang lampasan. Tumanggi siyang magpakita ng kahinaan sa harap nila. Halos natuwa ka pa nga sa kanya. Patuloy ka pa rin gumagawa ng sarili mong desisyon. Ano, kung hindi ko lang napansin ng tama, tiyak na mapapahamak ka sa pagbagsak mula sa taas na iyon. Hindi iyon pagiging pasaway. Ganito pala yun, lumayo si Liu Jinghong at ayaw nang magsalita. Tumanggi kang magbigay kahit 1 pulgada. Nang makita ito, bamaantong hininga ka. 3 taon sa high school. Alam mong matigas ang ulo nitong babae hanggang buto. Sabi mo nang walang init, sige, gawin mo kung ano ang gusto mo. Kung may mali na namang mangyari, huwag mong sabihin na hindi kita pinaalalahanan. Nung palis ka na sana, biglang tumawag si Liu Jinghong, sandali, bumalik ka ng mainip. Pakiusap, sabihin mo kung anong paaralan ka galing at ang pangalan mo. Binabayaran ni Liu Jinghong ang kanyang utang. Hindi ko makakalimutan na iniligtas mo ang buhay ko. Sa pagkakataong iyon, nagbago ang iyong ekspresyon ng isang bagay
bagay na kawili-wili. Sabi mo hindi mo masasabi kung sino ako. Liu Jinghong napalingon, ngunit dahil sa ulap ng hamog na nakapalibot sa'yo, halos hindi niya makita ang anino. Tumango siya. Doon mo napagtanto na nakatayo ka na malapit kay Tulo at niyayanig ka rin ng kanyang ulap. Dahil kontrata mong hayop si Tulo, hindi nakasagabal ang itim na ulap sa iyong paningin. Ngunit para kay Liu Jinghong, naging isang ganap na misteryosong figure ka na, at tiyak na makikilala niya ang aking boses. Mabilis mong napagtanto na marahil nagbago na rin ang iyong boses habang dumadaan sa hamog. Hindi nakapagtataka na nakatayo siya ng ganito kalapit at hindi ka pa rin nakikilala. Ang pag-iisip na iyon ay nagpasiklab ng isang maliit na pakana. Isipin mo ito bilang isang munting aral sa maling paghuhusga ni Liu Jinghong. Sinasabi mong maaari mo akong tawaging ama. Tungkol sa aking paaralan, hindi mo na kailangang malaman. Kapag dumating na ang pagsusulit sa malalaking hayop, ilalantad ang aking pagkakakilanlan. Pagkatapos ay naging kalmado ka at walang pag-aalinlangan at umalis kasama si Tulo. Ama, ang kakaibang titulong iyon ay nanatili sa isipan ni Liu Jinghong. May mali sa pakiramdam. Hindi niya mahanap kung ano ito. Ngunit nang makita ang iyong silweta na naglalahos sa dilim, isang matinding sigla ng determinasyon ang bumalat sa kanya. Sabi niya, Ama, hawak mo na ang kalamangan ngayon pero unti-unti kong isasara ang agwat. Babayaran ko ang utang ko sa iyo. At pagkatapos, tatalunin kita. Hindi kailanman pinayagan ni Liu Jinghong na maging mas mahina siya kaysa kanino man. Tumalikod ka ng hindi napapangiti. Para kang 3 taon ng high school na ito. Noong panahong iyon, nagdeklara si Liu Jinghong ng digmaan sa iyo sa ganitong paraan. Hindi mo mapigil ang magtaka kung kailan niya napagtanto na ikaw pa rin ang taong labis niyang nilalapitan. Ano kaya ang magiging itsura niya sa malaking pagsusuri ng mga dambuhalang hayop? Tahimik mong naisip. 3 taon na ang nakalipas, hinahabol mo ang aking mga yapak. Sa 3 taon mula ngayon, hahabulin mo pa rin sila. Matapos kang umalis, unti-unting tumigil ang pag-uga ng banal na phoenix na may gintong balahibo. Tumingin ito kay Liu Jinghong nang tawagin niya. Ang ekspresyon nito ay malalim at walang pag-aalinlangan na nagdadalamhati. Isang hayop na may dugo ng antas ng pinuno na naging walang magawa tulad ng isang maliit na ibon. Hinaplos ni Liu Jinghong ang mga balahibo nito. Huwag matakot. Magtiwala ka sa akin. Isang araw malalampasan natin ang taong iyon. Ikaw ang aking hayop. Hindi ka pwedeng maging mas mahina kaysa sa iba. Ganoon din ang hindi ko magagawa. Nagbigay ng kakaibang tingin ng phoenix sa kanya. Kung nabasa sana ni Liu Jinghong, maaaring naintindihan niya kung ano ang sinasabi ng phoenix. Ang tanga mo. Pakiusap, huwag niyo akong isali dyan. Kung hindi sana nagtakip ang Diyos ang phoenix na may gintong balahibo sa sarili nitong mga pakpak, baka nawala na ito sa katinoan. Kinabukasan, nagsimula ka kasama si Tulo at ipinagpatuloy ang iyong landas ng pagpatay. Lampas na sa kalahati ang progreso ng paglago. Ilang oras pang panghuhuli ang kailangan para maganap ang pag-usad. Umupo ka sa likod ni Tulo at hayaang dalhin ka nito pasulong. Biglang sumabog ang isang tentacle na parang kidlat. Isang 3 mata na leopard cat na halos hindi nakapagsimula na may mali ay pinaslang agad. Napatay ni Tulo ang leopardo na pusa na may 3 mata na antas 16. Sa 268 na espiritu, ang mga espiritu na hayop sa malalim na zone ay mataas ang antas at nakakatakot. Ngunit kahit gaano sila kahigpit, wala sila sa klase ni Tulo. Walang hayop ang maglakas loob na magpakita kahit saan dumaan si Tulo. Kumikilos ang mga tentacles nito ng napakabilis, halos kuryente, at kayang umabot ng higit sa 100 metro maliban na lang kung may hayop na nakatingin. Mula sa 100 metro ang layo, wala nang makakatakas. Kung may nakakita nito, magagalit sila. Nagsusumikap silang labanan ng mga espiritu ng paisa-isa habang ikaw ay nagpapahinga lang, pinapahintulutan ng iyong hayop na ang bahala sa lahat. Hindi patas-patas ang laro. Pinatay ni Tulo ang isa pang espiritu na hayop. Isang kampana ang tumunog. Natugunan na ng iyong hayop na si Tulo ang mga kondisyon, pumasok na ito sa yugto ng paglaki. Isang biglaang kasiyahan. Sa wakas, napansin mo ang pagbabago kay Tulo halos agad-agad. Ang itim na ulap na nakapaligid dito ay naging mas makapal ng husto. Lalong lumakas ang presensya nito. Lalong naging napakalakas ang mga mental na atake nito. Ang mga espiritu na hayop sa loob ng 100 metro ay nagsimulang manginig at magkalat sa lahat ng direksyon. Ang katawan ni Tulo ay lumaki rin. Mula sa 2 metro, unti-unting lumaki hanggang halos 3 metro ang taas. Ilang minuto ang lumipas, matagumpay na nakapasok sa yugto ng paglaki ang iyong hayop na si Tulo. Lalong lumakas ang kanyang kasanayan na mass madness na may pagkakataong gawing mga fanatical na tagasunod ang mga target. Lumalakas din ang kasanayan nitong tentacle strike. Pinalawak ang sakop hanggang 200 metro. Na-unlock ni Tulo ang bagong kasanayan ng mga inanyayahang alagad, Deep Ones. Binabasa mo ang mga sunod-sunod na abiso at labis kang nasasabik. Nandito na ang Deep Ones. Hindi malayo ang Star Spawn. May higit pa sa isang uri ng alipin si Tulo. Bilang isang tapat na tagahanga ng Tulo Mythos Fiction, kilala mo si Tulo ng buong buo. Ang mga kakayahan nito, ang mga alipin nito, ang mga avatar nito, halos memorized mo na ang buong mitolohiya. Nagtataka ka kung paano ihahambing ang mga Deep Ones na tinawag dito sa kanilang mitolohikal na katapat. Agad mong inutusan si Tulo na tawagin sila. Isang kakaibang tunog ang umalingaw-ngaw. Ang lupa sa ilalim ni Tulo ay gumalaw. Ang lupa ay naglaho at naging isang lawa ng itim na tubig. Isa-isa, mga humanoid na may ulo ng isda ang lumitaw mula sa kailaliman. Malapit 2 metro ang taas, matipuno ang pangangatawan. 10 sila lahat, mga tagasunod ni Tulo, ang mga Deep One. Lumitaw sila at nagsimulang magpadaos-dos ng nakaluhod kay Tulo, nagsisipagsalita ng mahihinang dasal. Kasing masigasig nilang mga sumasamba. Sapat na ang kanilang itsura para masiyahan ka. Ipinasok mo ang pagbasa sa impormasyon
impormasyon tungkol sa mga Deep One. Deep One, antas isa, direktang kapatid ni Tulo, ay may kakayahang huminga sa ilalim ng tubig at walang kamatayan. Kahanga-hanga. Mas maganda pa kaysa sa iyong iniisip. Masaya na masaya ka. Ang mga espesyal na kakayahan ng Deep One ay hindi kayang tapatan ng karaniwang mga utusan. May limitasyon sa dami, pero hindi iyon problema. Panahon na para makita kung gaano sila kagaling sa laban. Inutusan mo sila. 10 Deep One agad-agad na nagkakalat sa buong mundo. Mabilis silang naglaho sa paningin, ngunit kayang sundan ni Tulo ang bawat isa sa kanila sa lahat ng oras. Bilang amo ni Tulo, natural na kasama mo ang paningin na iyon. Dalawa sa kanila ang napadpad sa teritoryo ng isang dakilang Earth Bear, isang makapangyarihang espiritu na hayop na walang katulad sa lakas. Kahit na nasa mahigit 10 antas pa lamang, kaya nitong durugin ang isang puno sa isang hampas. Sa ilalim ng iyong pangangasiwa, ang dalawang Deep Ones ay gumalaw mula sa kaliwa at kanan, umiikot sa Great Earth Bear nang may nakakagulat na liksi. Paulit-ulit nilang pinagsasaksak ang kanilang mga kuko sa balat nito. Pagkatapos ay lumapit sila at kumagit, hiniwa ang kanyang laman. Pagkalipas ng ilang minuto, ang Great Earth Bear ay umungol ng huling hininga at bumagsak. Natuwa ka, hindi sila kasing lakas ni Tulo, pero sapat na ang kanilang lakas. Isang nilalang na ganito kalaki, napabagsak sa loob ng ilang minuto. Natalo si Tulo sa level 15 Great Earth Bear, nakakuha ng 336 na espiritu. Ang mga patay na Deep Ones ay binilang din bilang kay Tulo. Naintindihan, kapamilya nila ito. Nahanap din ng natitirang mga Deep One ang sarili nilang biktima ng mabilis. Matapos ang isang labanan, bawat isa ay nakakuha na ng kanilang patay. Di nagtagal, nakalikom si Tulo ng matibay na halaga ng lakas espiritu. Masaya na sa iyong nakita, nag-disconnect ka mula sa pananaw ng mga Deep Ones. Habang sila ay nagsibabaan sa iba't ibang direksyon para manghuli, ikaw ay nagpatuloy paakyat sa mas malalim na bahagi ng kaharian kasama si Tulo. Nakuha mo na ang layunin ng pagsusulit, ngunit hindi pa ito isinara. Bawat dagdag na puntos ng espiritu ay mahalaga. Mas malakas na Tulo ay nangangahulugang mas tiwala sa pagsusulit ng dakilang hayop. Pagkatapos ay dumating ang isang abiso. Isang Deep One ang napatay. Sandali, napatay, talagang nagulat ka. Kayang-kaya ng mga Deep One na makipaglaban sa mga Spirit Beast na level 17 o 18. Isa sa kanila ang nakapatay nito. Agad mong nalink sa kamalayan ni Tulo at kinuha ang feed mula sa bumagsak na Deep One. Napakalayo na nito hanggang sa pinakalabing bahagi ng mundo. Doon, nakatagpo ito ng isang pangkat ng malalaking itim na lobo. Ang pinakamalaki ay halos 3 metro ang haba, ang pinakamaliit ay higit sa 2 metro. May 30 hanggang 50 sila. Sa sandaling makita ng Deep One ang grupo, napansin din ito ng grupo. Dumagsa ang mga lobo ng sabay-sabay. Hindi nakayanan ng mahina na Deep One at agad itong pinatay. Agad mong nakilala sila. Obsidian Giant Wolves. Ang Obsidian Giant Wolf ay isang napakalakas na espiritu na hayop, ilang ulit na mas malaki kaysa sa karaniwang ligaw na lobo. Ang bilis at lakas nito ay kahanga-hanga. At higit sa lahat, ito ay isang uri ng grupo. Lagi silang kumikilos ng sama-sama. Maliit na mga pangkat ay may higit sa 10, habang ang malaki ay umaabot sa 12 o kahit daan. Isang Obsidian Giant Wolf lang ay isang bangungot para sa karamihan ng mga baguhang tagapag-alaga. Ang buong grupo ay isang ganap na ibang usapin. Talagang mapanganib ang Deep Zone. Ganito karami sila. Wala ni isang tao ang tumalikod at tumakbo. Ngunit tiningnan mo ang tanawin ng malamig at matalim ang mga mata. Naglalakas loob kang pumatay sa aking mga kamag-anak. Kung akala nilang walang ugat ang ugali ni Tulo, matututo na sila ngayon. Diretso kang naglakad kasama si Tulo papunta sa teritoryo ng mga lobo. Hindi nagtagal ang pagdating. Ang mahahabang nakakatakot na mga huni ay umakyat at bumaba sa hangin. Agad na naramdaman ng grupo ang iyong paglapit. Isang pagtutulungan ng mababang ungol ang nagsasabi sa iyo na umatras. Sobrang daming lobo. Nagtataka ako kung gaano karaming espiritu ang halaga nila lahat. Isang malamig na ngiti ang yumuko sa iyong mga labi. Nagsimulang kumalat ang ulap ni Tulo palabas at biglang tumigil ang mga hikbi. Parang naramdaman ng mga lobo na may mali at sabay-sabay silang umabog. Sa utos mo, kumilos si Tulo. Laganap ang masang kabaliwan. Isang malalim at patuloy na umuugong na resonensya ang kumalat sa lahat ng direksyon, kasunod ang isang baluktot at mapanganib na alon ng isipan. Parang isang malawak na lambat na ibinaba sa buong pangkat ng obsidian na higanteng mga lobo. Ang mga lobo ay naguluhan. Kakaibang mga tunog ang sumabog mula sa kanila at ang kanilang mga galaw ay naging magulo at kakaiba. Pagkatapos, nagsimula ang mga ito na mag-atake sa isa't isa. Natalo ni Tulo ang obsidian na higanteng lobo na antas 17. Nakamit ang 389 na lakas espiritu. Natalo ni Tulo ang level 18 Obsidian Giant Wolf. Nakakuha ng 428 na espiritu. Isa-isa, bumagsak ang mga Obsidian Giant Wolf sa isa't isa. Isang daloy ng matalim at makinang na liwanag ang bumuhos kay Tulo. At ang pinakakakaibang bahagi, ikaw at si Tulo ay hindi kumilos kahit isang kalabit. Nakatayo ka lang at nanood. Ang mga Obsidian na higanteng lobo ay nagsisigawan at nagsisakitan, ngunit lahat ng enerhiya ay napupunta kay Tulo. Sino mang nakakita nito ay hindi makapagsasalita. Mga kalahating oras ang lumipas, bumagsak ang huling obsidian na dambuhalang lobo. Sa wakas ay pinayagan mong ngumiti ng may kasiyahan. Isang magandang palabas kahit na hindi kasing aliw ng palabas ni Zhou Yancheng. Walang naiwan na bakas ang mga lobo. Isinakripisyo ang kanilang mga katawan. Hindi ka nagdalawang isip. Nagpatuloy ka kasama si Tulo sa iyong pagpatay. Sa labas ng kaharian, nagsimula nang bumalik ang mga kandidato. 2 na lang ang araw bago ang pagsusulit sa simulation. Pero para marami sa mga nasa loob, bawat oras ay parang isang taon. Ang
Ang mga estudyanteng lumalabas ay nakasuot ng magaspang na damit o basa sa dugo. Walang isa sa kanila ang walang sugat, ngunit bawat pares ng mata ay nagliliwanag sa kasiyahan. Ito ang kanilang unang tunay na laban, at isang karanasan na kanilang dadalhin habang buhay. Walang naging karapat-dapat na tagapag-alaga nang hindi nito naranasan. Tuwing may lalabas na kandidato, isang guro ang lalapit upang suriin ang kanilang espasyo ng hayop at kumpirmahin kung pumasok na ang kanilang hayop sa yugto ng paglaki. Karamihan sa kanila ay nakapasa at naipasa na sa malaking pagsusulit ng mga hayop. Kaunti lang ang hindi. Nakaharap sila sa tahimik na pagkawasak at walang makapagsasabi kung ano ang naghihintay sa kanila. Isang mahabang malakas na sigaw ang umalingaw sa langit. Lumapag si Lu Jinghong sa ibabaw ng gintong balahibong Diyos ang Phoenix mula sa realm at dumiretso sa itinalagang lugar ng Qingyu High School. Agad niyang napansin ang lahat. Grabe, ang ganda ng hayop na iyon. Iyon ba isang Diyos ang Phoenix na may gintong balahibo? Nabasa ko ito sa isang aklat. Kung aabot ito sa yugto ng kaguluhan, maaari itong maging isang banal na hayop. Iyon siguro si Lu Jinghong mula sa Qingyu High. Bakit niya naisinggitan ng isang talent na may ranggong SS? Mataas ang taon ng Qingyu High. Nakikinig si Principal Zhao Deli sa mga bulong sa paligid niya at hindi tumitigil sa ngiti. Nakatayo sa malapit ang mga punong guro mula sa mga kalapit na paaralan. Haha. Kakaibang bagay. Hindi ako nagsalita ng kahit isang salita sa publiko. Paano nalaman ng lahat na ang Qingyu High ay nakabuo ng isang beast tamer na may SSS na rango? Haha, Principal Wu, ano sa tingin mo? Ang tunay na talento ba ay kusang nakikilala saan man ito magpunta? Nakikita ang sobrang taas ng tingin ni Zhao Deli, ang isang principal ay napipilitan na lang na magtiyaga, pero wala nang magagawa. Swerte lang talaga ang Qingyu High. Habang ang iba ay nakangisi at halos mapigilan ang pagbatok sa kanya, masayang tumakbo si Zhao Deli papunta kay Lu Jinghong at sabi, Miss Lu, kumusta na? Sabi ni Lu Jinghong ng pantay, salamat sa pagtatanong, principal. Haha, alam ko nang kaya mong gawin ang simulation ng walang problema. Sa pagkakataong iyon, isang opisyal ng pagsusulit ang lumapit. Miss, pakiusap pumunta dito para magparehistro. Tumango si Lu Jinghong at pumunta para punan ng mga form. Maraming principal ang nagdikit-dikit para manood. Ang token ng paglilipat na dala ng bawat kandidato ay nagtatala ng bilang ng mga espiritu na kanilang natalo. Kaya iyon ang paraan kung paano kinukwenta ang mga marka sa pagsusulit ng simulation. Naisip ko, mga ginoo, ilan sa mga espiritu ng hayop sa tingin ninyo ang napabagsak ni Miss Lu ko? Nang buksan niya ang bibig niya, lalong naiinis ang iba. Sabi ni Principal Wu na may panliliit, maraming wala, sigurado ako. Hindi palaging nangangahulog ang mataas na talento ay mataas din ang kakayahan sa laban. Ang kasalukuyang record sa pagpatay sa pagsusulit ng simulation sa lungsod ng Yulan ay itinakda ng isang may S-rank na talento lamang. Magkakasama nang nagtanong ang ibang mga principal. Ilang nakuha ng taong iyon ulit? Sa tingin ko, mga 300 at kung ano-ano pa. 351, partikular. May ilang tamers na may SS rank ang dumaan sa Yulan pagkatapos nyun, pero wala ni isa ang nakabreak ng record. Speaking of which, hindi ba galing sa inyong paaralan ang naghawak niyan, Principal Wu? Proudeng umirap si Principal Wu. Syempre, kakausap ko lang siya noong nakaraang linggo. Nakontrata na niya ang kanyang pangatlong hayop ngayon. Ang pinakamakapangyarihan niya ay nasa yugto na ng paggising. Maraming mga punong guro ang napahanga. Isang nila lang sa yugto ng paggising ay mayroon ng simula ng nakapipinsalang lakas. Ang mga may ganitong uri ng lakas ay maaaring bilangin sa isang kamay sa buong Yulan. Nakikita ni Zhao Deli ang atensyon na nakatuon na kay Principal Wu at napasinghap siya ng may inis na nakataas ang ilong. Maghintay ka lang. Maaaring mabasag ang record na iyon ngayong araw ng isa sa mga akin. Sa pagkakataong iyon, natapos ni Lu Jinghong ang kanyang pagpaparehistro. Inanunsyo ang bilang ng mga napatay na spirit beast ni Qingyu High, Lu Jinghong, 589. Lahat ng principal ay nakatitig, lalo na si Principal Wu. Kakatapos lang niyang ipagmalaki ang record ng estudyante niya, at ngayon ay wasak na ito. Imposible iyon. Paano niya nagawang pumatay ng ganito karami? Sabi ni Principal Wu, walang emosyon ang mukha. Hahaha. Lolo Wu, sinabi ko na sa'yo na kahanga-hanga ang mga estudyante ko. Hindi ka makikinig, di ba? Ngayon, alam mo na. Halos hindi mapigilan ni Zhao Deli ang kanyang sarili. Ang resulta ni Lu Jinghong ay tunay na nagpasikat sa kanya. Kakapanganak lang ng anak ang tatay ko. Kailangan ko nang umalis. Ipinagbubuntis ngayon ang baboy ko. Kailangan ko nang umuwi. Nagsimula na ang regla ko. Paumanhin. Walang ibang principal ang nakapagstay pagkatapos noon. Nagtakbuhan sila sa iba't ibang direksyon, bawat isa may mas nakalilitong dahilan kaysa sa nauna. Hahaha. Mga ginoo, kasalukuyan kaming nagbabalak ng isang selebrasyon para kay Miss Lu na makapasok sa Imperial Capital Academy. Huwag kalimot na dumalo. Sa sinabi niyon, nakahanap ang mga aalis na principal ng bagong lakas. Pagkatapos nilang umalis, agad na tumakbo si Zhao Deli sa tabi ni Lu Jinghong, puno ng kagustuhang makatulong. Miss Lu, may maitutulong po ba ako sa inyo? Kailangan mo lang sabihin ng salita. Nag-isip sandali si Lu Jinghong at nagsalita. Principal, may nakikita bang tao sa ibang paaralan ng Yulan na tinatawag na father? Naguguluhan si Zhao Deli. Ama, ang kakaibang pangalan naman yan. Hindi ko pa naririnig ang sino man na may ganitong pangalan. At sigurado akong wala ring ibang paaralan ang may taong may ganitong titulo. Ang mga paaralan sa Qingyu ay may kompetitibong ugnayan sa isa't isa. Karaniwan, kilala ng mabuti ng mga punong guro ang mga estudyante ng bawat isa. Lalo na si Zhao Deli ay kaya ring alalahanin ang mga pangalan ng mga estudyante mula sa bawat paaralan, kaya agad siyang sumagot ng tanungin ni Lu Jinghong.
Bahagyang nagkakunot ang noo ni Lu Jinghong. Paano mangyayari yon? Tanging mga estudyante mula sa mataas na paaralan ng Yulan ang pinapayagang pumasok sa larangang ito. Hindi pwedeng maging dayuhan si Father. Nang makita ang kanyang kinikimkim na pagkabahala, tanong ni Zhao Deli nang may bahagyang pag-usisa, Miss Lu, bakit mo tinatanong ang ganitong bagay? Tumango si Lu Jinghong at nagbitiw ng ulo. Wala iyon. Wala siyang balak ipaalam sa kahit sino na nalampasan siya ng isang taong tinatawag na ama. Ito ay isang bagay ng karangalan. Pinakawalan ni Zhao Deli ito. Nagpatuloy ang mga estudyante sa paglabas ng kaharian. Karamihan ay umalis na, pero nanatili si Lu Jinghong. Nais niyang maghintay. Gusto niyang makita kung lalabas si ama. Bawat kandidato na lumabas ay nagrehistro ng kanilang bilang ng napatay. Ang mga numero ay mula 40 o 50 sa mababang bahagi hanggang sa humigit kumulang 100 sa pinakamataas. Kakaunti ng spirit beast kills na lampas sa 200 ay iilan lamang. Qing Yuhai, Linjiang, 236. Nakakuha yon ng pansin. Hindi ba si Linjiang ang isa sa 4 na dakilang henyo ni Qing Yuhai? Mahigit 200 ang bilang ng mga patay. Karapat-dapat ang papuri. Masaya si Linjiang nang marinig ang ingay. Ang kanyang hakbang ay naging mas may kumpiyansa habang bumabalik sa lugar ng kanyang paaralan. Nakita niya ang punong guro at sinabi ni Zhao Deli ng bahagya, hindi masama, magpatuloy lang sa pagtatrabaho. Kumpara sa kanyang ugali kay Lu Jinghong, iyon lang ang makukuha ni Linjiang. Pumapait na ang langit papalapit sa gabi. May kulang na kalahating oras na lang bago magsara ang kaharian. Humihinto na ang daloy ng mga estudyanteng bumabalik. Nagsimula nang mag-empake ang ibang mga paaralan upang umalis. Si Lu Jinghong ay patuloy na naghihintay sa misteryosong taong tinatawag na ama na magpakita. Ngunit habang papalapit na ang oras ng pagsasara, wala pa rin silang nakikitang anino nito. Pagkatapos ay mabilis na lumapit si Jiang Yuerong, ang mukha ay puno ng pag-aalala. Principal, Ginoo at Ginang Lu, nakita niyo na ba si Limuran? Zhao Deli tumingin pataas. Nako, Guru Jiang, anong pagmamadali? Matiwasay na sinabi ni Jiang Yuerong na si Limuran ay nasa loob ng realm ng 2 buong araw. Dahil sa kanyang talento at sa hindi pa siya lumalabas, nag-aalala na ako. Nagpupungay ang noo ni Zhao Deli. No talaga siyang nagmalasakit kay Limuran bilang estudyante noon. Pero may ibang plano ang tadhana at nagising ang batang may F-rank na talento. Sinasabi na malapit siguro Jiang kay Limuran na halos maaaring magsilbing kanyang tagapag-alaga. Natural lang ang kanyang pag-aalala. Sabi ni Lu Jinghong na may bahid ng pagkalito, nakita ko siya sa deep zone. Buhay pa siya noong panahon na iyon. Sa ngayon, hindi ko masasabi. Pumuti ang mukha ni Jiang Yuerong. Sabi mo ang deep zone, kahit si Zhao Deli ay mukhang nag-aalala. Bakit sa mundo papasok ang isang F-rank na tagapag-alaga sa deep zone, gusto ba niyang mamatay? Ang mga nilalang sa deep zone ay nakakatakot sa bawat antas. Kung si Lu Jinghong ay halos mapahamak doon, si Limuran ay walang pag-asa. Mababang 3 minuto na lang bago magsara ang realm. Pagkatapos ay may narinig na isang boses. Zhao Deli ang tahimik na nagsabi, Guru Jiang, malapit nang magsara ang realm. Kung hindi pa rin lumalabas si Limuran, nangangahulugan na hindi niya natapos ang hindi niya kailangang sabihin. Malinaw na ang ibig sabihin. Malamang patay na si Limuran sa loob. Wala nang magagawa. Mukhang lalo pang pamata ang mukha ni Jiang Yuerong. Halos hindi na siya makahinga dahil sa kabog ng puso. Nakapang-isi rin ang noo ni Lu Jinghong. Pwede bang mamatay nga talaga ang dating napakatalino na henyo doon? Tapos na ang oras. Isinasara na ang realm. Umiiyak ang boses ng opisyal. Nagsara na ang daigdig. At sa parehong sandali, ikaw ay lumabas. Pagkatapos ay isang pamilyar na boses ang tumawag. Moran! Tumingin ka pataas. Jiang Yuerong. Isang mukha ng ganap na ginhawa ang sumilay sa kanyang mukha. Nang makita siya, ngumiti ka. Tumakbo siya diretso sa iyo at niyayakap ang iyong mga kamay, nananatiling nanginginig ang kanyang mukha. Salamat sa Diyos, Moran. Nakalabas ka na. Matagal ka nang nandito. Akala ko may nangyari sa iyo. Napailing siya. Mapula ang mata niya. Nang makita siya ng ganito, parang may kumiro sa dibdib mo. Pasensya na at napaalala kita. Ayos lang naman. Jiang Yuerong huminga ng malalim. Sa sandaling nagsara ang mundo, sobrang natakot siya na halos mawalan siya ng malay. Tumingin si Lu Jinghong sa'yo, may bahid ng pagkalito sa mata niya. Ang iyong paglabas ng walang sugat ay higit pa sa kanyang inaasahan. Ngunit ang mas nakalilito sa kanya ay hindi pa rin lumalabas ang ama. Lumapit si Principal Zhao Deli na may neutral na ekspresyon. Ginoo Limuran, since nakalabas ka na, pumunta ka na at irehistro ang mga resulta mo. Tumango ka at nagtungo sa mga opisyal. Inanunsyo na ang iyong mga resulta. Saglit lang. Qing Yuhai, Limuran. Espiritu ng hayop pumatay ng 1368. Nang binasa ang bilang, tahimik na tahimik ang buong lugar. Sabi ni Zhao Deli. At saka isang bahagyang bulong lang. Sigurong may mali sa pagbibilang. Sabi ng opisyal ng diretso. Ang mga selyo ng ating pormasayon ay espesyal na pinatibay. Walang mali sa pagbibilang. Nabilib din siya nang makita ang bilang. At ilang beses niya itong sinuri. Kahit ilang paraan pa ang ginamit niya upang beripikahin, tama pa rin ang bilang. Lu Jinghong ay napasigaw. Imposible yon. Paano nakapatay ng ganoong karami ang isang tamang na may F-rank? Tiningnan mo siya at sinabi ng pantay ang tono. Sa 3 taon, kahit hindi mo matanggap na mas mababa ako, nagkaroon ka pa rin ng lakas ng loob na subukang makasabay. Paano nangyari na ngayon hindi mo matanggap ang aking mga resulta? Lumingon ang mga mata ni Lu Jinghong ng malaki. Sa sandaling iyon, pakiramdam niya ay para siyang nakatingin muli sa taong iyon. Ang henyo na nakatayo sa ibabaw niya sa loob ng 3 hindi naputol na taon. Nagulat din si Zhao Deli. Ginoo Limuran, paano mo nagawa ito? Hindi kayang maghatid ng ganitong resulta ng isang F-rank na tagapag-alaga.
Kahit si Jang Yeong ay nabahala sa pagitan ng gulat at kasiyahan. Naghanda ka na pala ng sagot, sinasabi mo ng maingat. Guro, paano mo nalaman na isa lang ang naalimpungatan kong F-rank na talento? Anong ibig mong sabihin? Sinasabi mo bang may dual talent ka? Ngumiti si Lee Moran. Higit pa sa isang dual talent, isang talent na nakatali. Ang ikalawang talent ko kasama ng una ay nagbubunga ng lakas na lagpas pa sa isang SSS rank na talento. Sa puntong yon, hindi na mapigilan ni Zhao Deli ang tawa niya. Ha 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 ha. Ngumiti ang langit at kamusta, Chingyu? Isang talento ng kadena. Sa pagbikas pa lang ng apat na salitang yon, nakaramdam siya ng kasiyahan. Mas kahanga-hanga pa ito kaysa sa isang doble na talento. Ang isang doble na talento sa pinakamainam ay nagdudulot ng epekto na isang +1 = 2. Ang chain talent ay nagbubunga ng isang +1 na katumbas ng 11. Sa buong kasaysayan, ang bawat henyo na nagising sa chain talent ay naging isang taong yumanig sa buong panahon nila. Ngumiti rin ang mukha ni Jang Yeong. Moran, talagang nagising mo ang isang chain talent. Tumango ka. Syempre. Paano pa kaya ako nakakuha ng ganitong resulta, Moran? Ang galing mo. Mas sobra pang nasasabik si Jang Yeong kaysa sayo. Natakot siya na ang paggising ng isang F-rank na talento ay magdadala sa iyo sa kawalan ng pag-asa at sariling pagkawasak. Hindi niya inaasahang magbabago ng ganito ang kwento. Dagwang dugo si Zhao Deli, halos mapa-atres sa sobrang pag-iwas at pagtulong. Ginoong Lee Moran, may maitutulong po ba ako sa inyo? Guro Jang, may isang bagay kang nagawa na kahanga-hanga sa pagtuturo sa estudyanteng ito. Iginagawad ko sa iyo ang gawad na tatanging guro ngayong taon. Nakumpirma na ang iyong bonus at doble pa ang iyong performance bonus. At si Ginoo Lee Moran, ang pambansang taon ng scholarship at mga pondo sa akademiko, lahat yan. Desisyon ng punong guro, sa iyo mapupunta. Alam niya kung gaano kayo ka-close ni Jang Yeong, kaya sinadyang niyang gamitin ang pagkakataong iyon. At syempre, hindi rin pwedeng kalimutan ang mga gantimpala para sa iyo mismo. Maraming salamat, Jang Yeong. Taos pusong nagpasalamat siya. Tinanggap mo ang kabutihang loob ng walang reklamo. Hindi kailanman mataas ang sahod ni Jang Yeong. Nahuli pa nga siya sa renta para sa iyo. Sa mga gantimpala na ito, magiging mas komportable siya kahit papaano matapos makipagpalitan ng ilang magagandang salita sa principal. Sinabi mo ng direkta, sige, principal, uuwi na ako. Ngumiti si Zhao Deli ng masigasig. Syempre, umalis na kayo. Oh, Ginoo Lee Moran, huwag mong kalimutan ang pagsusulit bukas. Kung kailangan mo ng kahit ano, personal akong pupunta para sunduin ka. Ang principal na ito ay may talento sa pagpapasaya sa sarili niya. Mabilis kang tumanggi. Ayos lang. Kukunin ako ni Sister Ro. Wala kang gustong manatili dito ng mas matagal. Nagpaalam ka na sa principal at lumingon kay Jang Yeong. Sister Ro, tara na. Hindi masyadong marami ang pagkain doon sa loob ng 2 araw. Halos nagugutom na ako. Naumiikat ang mga mata ni Jang Yeong sa kanyang ngiti. Oo. Sige, tara na. Sige na. Magluluto ako para sa iyo pagdating natin sa bahay. Nilinggan kayong dalawa upang umalis, ngunit biglang tumayo si Lu Jinghong sa iyong daan, nakataas ang kilay, malamig ang ekspresyon. Nilinggan ka. Bakit mo nilalakad ang daan ko, Lu Jinghong? Hinawi ni Lu Jinghong ang kanyang labi. May halong hindi maitatangging pighati ang kanyang ekspresyon. Sabi niya, Lee Moran, ikaw ba yung tumawag sa sarili mong ama? Tiningnan mo siya ng may bukas na paghuhusga. Anak ng, anong klaseng katawa-tawang pangalan yan? Hindi ko kilala ang taong iyon. Pero kung gusto mong tawagan ako niyan, baka sagutin ko pa. Nabuwisit ang pagiging kalmado ni Lu Jinghong. Hindi pa siya kailanman nakaranas sa pagsabihan ng ganito sa buong buhay niya. Kailangan si Lee Moran. Tanging si Lee Moran lang ang maaari. Hinigpitan niya ang kanyang mga ngipin. Hindi mo pa rin inaamin. Sino pa kaya ang makakatulong sa akin sa malalim na zone? Umiwas ka na naman ng ulo. Hindi ko maalala na nagkita tayo. Sigurado ka bang hindi mo na lang iniisip ng sobra na nakikita mo na ako? Anak, Ru? Tara na. Hinawakan mo ang kamay ni Jang Yeong at naglakad palayo. Habang pinapanood ang paurong mong anyo, lalong naging pamilyar at lalong nakainis si Lu Jinghong. Sa sandaling lumitaw ang pangalang ama sa kanyang isipan, nakaramdam siya ng panghihinayang na siya ay niloko. Lalong lumalalim ang sama ng loob at agad napalitan ng matinding pagtanggi. Nakikita kang naglalaho sa malayo, sabi ni Lu Jinghong sa pamamagitan ng nakangangalit ng ngipin, hindi mo tatanggapin. Sige, Lee Moran, talaga bang iniisip mong maiiwasan mo ako magpakailan pa man kapag nailantad kita? Tingnan natin kung hanggang kailan ka makakaya magpanggap. At kapag dumating ang araw na iyon, talunin kita. Nagsimula na siyang makipagtalo sa sarili niya tungkol dito. Lumiko siya at naglakad palayo, bawat hakbang ay mabigat. Tinitingnan ni Zhao Deli ang buong eksena ng may nakakatawang interes. Kabataan, talaga. Humarap siya upang umalis at direktang bumangga sa isang tao, nagdulot ng matalim na sakit at sigaw. Sino bang batang hanggal ang hindi tinitingnan kung saan siya pupunta? Nasaan ang paggalang sa mga nakatatanda? Pinasok ni Zhao Deli ang ilong niya ng kamay at pinisil ang mga luha. Nang makita niyang malinaw kung sino ang humarap sa kanya, agad niyang nakilala ang mukha. Si Ginoo Joe kaya iyon. Anong dahilan kung bakit ka nandito? Siya ang si Joe Wenjiang, ang tao sa likod ng Joe Corporation. Guru Zhao, bakit hindi pa rin lumalabas ang anak kong si Joe Yancheng? Sa tanong na iyon, bumaba ang pakiramdam ni Zhao Deli.
Hindi pa lumalabas si Zhou Yancheng. Paano maaaring mangyari iyon? Nakasara na ang mundo. Lahat ng dapat lumabas ay lumabas na. Maingat na pinag-isipan ni Zhao Deli ang kanyang alaala at napagtanto niyang talagang hindi niya nakita si Zhou Yancheng kahit saan. Nakita ni Zhou Wenjiang ang ekspresyon ni Zhao Deli at ang kanyang mukha ay naging parang bato. Guru Zhao, ipinagkatiwala ko ang aking anak sa inyong paaralan. Malaki ang aking inilagak dito. Ganito mo ako binabayaran, sabi ni Zhao Deli ng mabilis. Ginoo Zhou, pakiusap manatiling kalmado. Maaaring may teknikal na problema. Posibleng naipit si Zhou Yancheng nang hindi sinasadyang sa loob. Agad akong makikipag-ugnayan sa opisina ng gobernador para buksan muli ang realm at magpadala ng mga tao para hanapin siya. Hindi ito bago na isang estudyante ay matrap o mamatay sa isang panimulang realm. Ngunit karaniwan ng mga kaso yon ay tungkol sa mga ordinaryong estudyante na may mahihinang talento. Ang mga kamatayang tulad yun ay, sa isang malungkot na paraan, hindi na bago. Kahit nang malaman niyang papasok ka sa realm, handa na si Zhao Deli na maaaring hindi ka na makabalik. At pero nandito ka, walang sugat habang nawawala si Zhou Yancheng. May mali, napakamali. Sabi ni Zhou Wenjiang ng malamig, Principal Zhao, inaasahan kong makakauwi ng ligtas at buo si Yancheng bago bukas. Kung may mangyari man sa kanya na pipigil sa kanya na makadalo sa Grand Beast exam. Tapos na ang pamumuhunan ng Zhou Corporation sa Qingyu High. Hindi niya naisip na maaaring patay na talaga si Zhou Yancheng. May buong tiwala siya sa kanyang anak, ang talentong S-rank na hayop kasama ang isang nangungunang hayop at ang apoy na nagliliyab na tigre. Sa kombinasyong yun, walang paraan na may magkamali sa kaharian. Paulit-ulit din niyang pinayuhan si Zhou Yancheng na huwag pumasok sa malalim na zone. Inakala ni Zhou Wenjiang na nagkaroon ng problema sa transfer token na nagkamali ito, kaya hindi makalabas si Zhou Yancheng. Nangyari na yun dati. Agad na pumayag si Zhao Deli at nagmadaling pumunta sa opisina ng gobernador. Kinabukasan sa Qingyu High, nagtipon na ang mga estudyante sa plaza. Ngayon ang araw ng pagsusulit sa dakilang hayop. Ang araw na magtatakda ng kinabukasan ng napakaraming bagong tagapag-alaga. Ang paghihintay ay tumagal ng ilang araw. Sa isang karaniwang taon, lalabas si Ginoo Zhao Deli at magbibigay ng isang nakakaingganyong talumpati. Ngayon, sa kakaibang dahilan, wala siyang makita kahit saan. Lumapit ang pinuno ng pagtuturo. Lahat, ang principal ay naaresto. Nandito pa rin siya sa opisina ng gobernador. Ang pagsusulit ngayon ay isasagawa sa ilalim ng aking pangangasiwa. Nakaayos na ang isang grupo ng mga boss sa labas. Sa pangunguna ng pinuno ng pagtuturo, pumasok ang mga estudyante ayon sa klase. Habang papunta doon, kumalat ang mga bulong. Saan na kaya ang principal? Hindi pa siya dumating sa araw ng pagsusulit. Walang ideya. Siguro may nakakatipang date siya. Hindi nagtagal ang haka-haka. Mga 15 minuto ang lumipas, nakarating sila sa lugar ng pagsusulit. Isang napakalaking plaza ang nakalatag sa harap nila na palibutan ng hindi mabilang na matatayog na halijing bato. Hindi bababa sa 12. May isang pavilion na nakatayo malapit lang. Mula sa itaas nitong antas, makikita ang bawat bahagi ng exam floor. Isang boses ang umalingaw-ngaw, mga kandidato, ako si Zhou Xing, ang punong tagasuri sa pagsusulit ngayong araw. Ipapahayag ko na ang mga patakaran. Walang sino man ang maaaring magsalita. Sino mang lalabag dito ay madi-disqualify. Bago pa man nakarating ang mga salita, may isang tao na nagbulong ng hindi makapaniwala. Walang pagsasalita. Anong klaseng patakaran yan? Nang matapos niya, isang haligi ng bato ang nagpadala ng sinag ng liwanag ng direkta sa kanya. Sumunod ang malamig na pahayag. Ang kandidatang ito ay lumabag sa mga patakaran at madi-disqualify sa pambansang pagsusulit ng malalaking hayop. Siya ay agad na inilipat palabas ng lugar. Lahat ay nakatitig ng nakabingi, ilan ay mahigpit na pinatungan ang kanilang mga kamay sa bibig, takot na baka magsalita ng di sinasadya. Matapos ang abala, ipinagpatuloy ni Zhou Xing ang pagpapahayag ng mga patakaran. Binubuo ang pagsusulit ng 3 yugto. Yugto 1, pangkalahatang pagsusuri ng kakayahan. Lahat ng kandidato ay sasailalim sa malawakang pagsusuri, kabilang ang beast tier, lakas ng bloodline, antas ng labanan, kaalaman sa teorya, at iba pa. 10 pagsusuri sa kabuuan, 30 puntos bawat isa. Pinakamataas na marka, 150 puntos. Ikalawang yugto, pagsusuri sa labanan sa larangan. Ang lahat ng kandidato ay automatikong dadalhin sa isang outdoor na lugar para sa 3 araw na pagsasanay sa Pagel Survival sa gubat. Susubaybayan at susukitin ang pagganap ng bawat kandidato. Ang pinakamataas na marka para sa yugtong ito, 300 puntos. Yugto 3, tanggulan ng tanggulan. Bababa ang tanggulan ng tanggulan. Lahat ng kandidato ay papasok sa tore at susukitin batay sa kanilang pagganap. Sa yugtong ito, narito ang mga kinatawan ng mga 10 dakilang akademya na nakabantay sa bawat kandidato sa real time. Pinakamataas na score, 300 puntos. Sa pagtatapos ng 3 yugto, kakalkulahin ang kabuuang puntos at aayusin ang mga ranggo. Upang matukoy ang pambansang top scorer ngayong taon, upang makausad sa ikalawang yugto, kailangang mapasa ng mga kandidato ang bawat bahagi ng unang yugto at makamit ang minimum na kabuoang score na 120. Upang makausad sa yugto 3, kailangang matagumpay na makumpleto ng mga kandidato ang yugto 2 at makamit ang minimum na kabuoang score na 240. Malinaw ang mga patakaran, narinig na ito ng lahat. Lahat ng kandidato, pakiayos ang linya at pumasok sa mga kolom ng liwanag upang simulan ang pagsusulit. Nagsimula nang magbuo ang mga linya sa plaza. Bawat kandidato ay umakyat sa harap ng isang kolom ng ilaw, isang sinag ng liwanag ang bumaba, at sila ay na-absorb dito. Di nagtagal, ikaw na ang susunod. Ang loob ng kolom ng ilaw ay isang kakaibang espasyo. Ikaw lamang mag-isa, lahat sa paligid
paligid nito ay blanco at puti. Isinag ang isang ilaw sa iyo at lumitaw ang iyong impormasyon. Pangalan ng kandidato, Limuran. Numero ng rehistrasyon sa pagsusulit, 02160175280. Talento ng hayop, Eldritch, F rank. Nakaligtas na halimaw, Tulo. Sa pavilion na nakatingin sa exam floor, isang matandang nakasuot ng puting damit ang patuloy na nakatingin sa mga kolom ng ilaw sa ibaba. Binubusisi niya ang kalagayan ng bawat kandidato. Si Josing ang punong tagasuri. Habang pumipintig ang mga haligi ng ilaw, ilang kalalakihang nasa katamtamang edad ang lumitaw sa kanyang likuran. Mga kapwa tagasuri na narito upang tumulong. Isa sa kanila ang nagsalita. Ginoo Joe, pumasok na ang lahat ng estudyante sa mga lugar ng pagsusuri. Ngumiti si Josing at tumango ng isang beses. Naiintindihan. Ilang sandali pagkatapos, isang sunod-sunod na impormasyon ang lumitaw sa harap ng mga tagasuri. Nasa pinakaitaas ang iyo. Ito ang top scorer sa simulation exam ngayong taon. Paano siya nagkaroon ng talent na F-rank? Binanggit ng principal niya na maaaring nagising siya ng isang chain talent. Isang chain talent. Kahanga-hanga yan. Malapit nang makabuo si Yu Willen ng isa pang pambihirang talento ngayong taon. Kakaiba ang kanyang hayop. Hindi ko pa naririnig ito. Malamang konektado ito sa kanyang talento sa kadena. Narinig ko na ang talento niyang kadena ay nagpapahintulot sa mga hayop na magbago. Nagpalitan ng mga tala ang mga tagasuri. Malino na interesado sa iyo. Sabi ni Josing, sige, simulan na ang pagsusuri sa kapangyarihan ng espiritu. Tingnan natin kung ano ang magiging resulta ng Spirit Power Index ni Limuran. Inutusan ng pagsusuri. Isang monolith ang lumitaw sa lugar ng pagsusulit. Nagsimula na ang bawat kandidato. Kandidatong Jauhi. Antas ng talento B. Index ng lakas ng espiritu 1276. Kandidato na si Lu Minmin. Marka ng talento C. Spirit Power Index 1003. Candidong Higuzing. Galing sa talento Grade S. Spirit Power Index 2038. Ang mga Spirit Power Index ay lumitaw isa-isa sa harap ng mga tagasuri. Ang Spirit Power Index ng isang tagapagsanay ay nakatali sa lakas ng kanilang hayop. Karaniwan, kapag pumasok na sa yugto ng paglaki ang isang hayop, lalampas ang index ng tagapag-alaga sa 1,000. Kung hindi, masyadong mahina ang talento o mababa ang kalidad ng hayop. May mga pamantayan ng pagsusulit. Sino mang kandidato na ang index ay bumaba sa 1,000 ay mabibigo sa bahaging ito. Samantala, inilagay ni Lu Jinghong ang kamay niya sa monolith ng buong kumpiyansa. Kandidato si Lu Jinghong. Talent Grade S. Index ng lakas ng espiritu 4,216. Higit sa 4,000. Bagong record ito ng malaki, hindi ba? Oo. Ang nakaraang record ay naitatag 10 taon na ang nakalipas ng isang kandidato na may ranggong SS, talent, at halos umabot lang ng 3,000. Kahanga-hanga. Talagang naantig ang mga tagasuri ni Lu Jinghong. Pagkatapos ay may isang pagbasa na nagpigil sa kanilang lahat. Kandidat na si Limuran. Klasifikasyon ng talento F. Index ng lakas ng espiritu 12,678. Hindi makapaniwala ang mga tagasuri sa kanilang nakikita. Isang index na lampas sa 10,000. Iyan ang saklaw para sa isang ganap ng yugto ng halimaw. Hindi ito posible. Higit sa 10,000. Walang katulad nito na naitala sa kasaysayan. Posible bangga ang monolith? Malalim na nakakunot ang noo ni Josing. Agad siyang nagsimulang mag-check. Saglit lang, huminga siya ng maluwag. Nasira na ito. Papalitan ko na. Pabayaan siyang subukan ulit. Sa pagkakataong iyon, halatang bumaba ang tensyon ng mga tagasuri. Mas naiintindihan ko na. Paano magkakaroon ng ganoong kataas na index ang sinuman? Kaya't ito ay isang sirang monolith lang. Natuklasan na ang misteryo. Pagbalik mo sa lugar ng pagsusuri, halos tapos ka na nang dumating ang hiling para sa muling pagsusulit. Nalilito ka ng husto, pero ginawa mo pa rin ito. Kandidato Limuran. Antas ng talento F. Index ng kapangyarihan ng espiritu 8,762. Hindi na makapagpigil ang mga tagasuri. Nakatitig sila sa resulta. Hindi makapaniwala. Muling sinuri ni Josing ang monolith. Nasa maayos nitong kondisyon ang lahat. Maayos ang kagamitan. Totoo ang nabasa. Paano niya nagawa yon? Ang Spirit Power Index na 18,000 ay hindi pa kailanman nangyari sa kasaysayan. Hindi pa kailanman nangyari ang 8,000. Lumapit ang mga tagasuri kay Josing. Ginoo Joe, ano ang gagawin natin? Huminga ng malalim si Josing. Bigyan siya ng buong marka sa bahaging ito. I-record ito at magpatuloy na. Ipagpatuloy ang natitirang mga pagsusuri. Wala nang mas mahusay pang suhestyon. Sumunod sila sa kanyang pamumuno at inanunsyo ang susunod na bahagi. Pagsusuri sa linya ng dugo ng hayop. Lahat ng kandidato, pakisuyo na tawagin ang inyong mga hayop. Nagpalabas na ng utos. Hinawakan mo si Tulo habang sinusukat ang buong pagsusulit. Isang sinag ng scanning ang dumaan dito. Pangalan ng hayop, Tulo. Bloodline, Mythic. Matapos basahin ang buong set ng mga palatandaan ni Tulo, mas lalo pang nabahala ang mga tagasuri kaysa dati. Mythic na dugo. Tama ba ang aking nababasa? Diyos ko! Ang Mythic Bloodline Beast ay mas mababa sa 100 sa buong bansa. Matalas ang matalim na mata ni Josing sa isang bagay. Sandali, may kainahinalang nakalista sa Bloodline. Maaaring mas mataas pa ito kaysa Mythic. Nagtinginan ng mga tagasuri at walang nagsalita. Mythic na ang angka ng dugo. Natural lang na makuha ang buong marka sa bahaging ito. Pinisil ni Josing ang kanyang pagkabigla at nagpatuloy. Suriin natin ang kanyang
rating sa lakas. Mas marami pang datos ni Tulo ang lumitaw sa harap ng mga taga-suri. Rating ng lakas ni Tulo. Lakas, SSS dagdag. Bilis, SS dagdag. Mental, lampas sa nasusukat na limitasyon. Hindi matataya. Kondisyon, lampas sa nasusukat na limitasyon. Hindi maaring suriin. Kasanayan, SS dagdag. Pangkalahatang marka, SS dagdag. Bawat isang indicator ay lumampas sa hangganan. May siling ang sistema ng pagsusuri ng rating. Ang theoretical na maximum ng isang ganap na hayop sa pinakapinong kalagayan ay nakamit ang siling na iyon, kaya't nakakuha ito ng rating na SSS. Ngunit ilang mga indicator ni Tulo ay lampas pa sa theoretical na maximum kaya may plus signs. Higit pa rito, ang mental at konstitusyon nito ay sobra sa saklaw na kayang sukatin ng espasyo. Napakabihira ng hayop na ito. Ngayon naiintindihan ko kung paano umabot ng 18,000 ang Spirit Power Index ni Limoran. Ang kanyang hayop ay sobrang nakababahala. Lakas at bilis parehong umaabot sa limitasyon ng sukat. Isip at katawan lampas dito. Imposible itong sukatin. Wala sa kanila ang nakakita na ng ganito kailanman. Naramdaman ng mga taga-suri na nagbabago ang pundasyon ng kanilang buong pag-unawa dahil sa resulta ni Limoran. Nagsimula ng magduda ang buong pananaw sa mundo. Huminga si Jozang ng dahan-dahan ng ilang segundo bago siya muling makabawi sa sarili niya. Sabi niya, itala ang mga puntos, bigyan siya ng buong marka. Tingnan natin ang kanyang kakayahan sa pakikipaglaban. Nagbago ang espasyo ng pagsusuri. Isang kahoy na training dummy ang lumitaw sa harap ng bawat kandidato. Gamitin ang pinakamakapangyarihang kasanayan ng iyong hayop upang saktan ng dummy. Ang pinakamakapangyarihang kasanayan mo. May 3 kasanayan lang si Tulo. Ang pinakamalakas ay ang tentacle strike. Agad mong binigay ang utos. May matalim na ingay na parang punit. Isang tentakulo ang yumuko sa dummy at hinigpitan ito ng marahan. Nabuwalang dummy sa pulbos. Nakatitig ka sa resulta na may bahagyang walang magawa na ekspresyon. Bakit ito lang ang bumagsak? Ang dummy na ito ay sobrang marupok. Hindi mo akalain na mas gulat pa ang mga taga-suri kaysa sayo. Ang dummy na iyon ay ginawa upang tumagal ng buong lakas na tama mula sa isang hayop na nasa ganap na yugto. Binusaw niya ito. Ang antas ng lakas ng kanyang hayop ay lampas na sa mga limitasyon ng sukat. Mukhang normal lang sa kanya ang pagbabasag sa dummy. Talagang kahanga-hanga. Parang isang kakaibang likha ng kalikasan ang lalaki. Matapos ang isang pag-uusap na itala ang iyong marka, muling nakakuha ng perfect score si Jozang at nagpatuloy na siya, inihayag ang susunod na pagsusulit. Sinaklo ng pagsusulit sa kabuoang kakayahan ng maraming larangan. Antas ng pagmamahal sa pagitan ng alaga at hayop, koordinasyon sa laban, pagtugon sa emergency. Lahat ay sinubukan isa-isa. Hindi na kailangan sabihin, perfect ang nakuhang marka. Patuloy na lumilipas ang oras. Habang sumusunod ang isang pagsusulit sa isa pa, muli namang nagbago ang espasyo. Isang matapang na anyo ng Espiritu Beast ang lumitaw sa harap ng bawat kandidato. Ang hinarap mo ay isang tigre na may balabal na nakabaon ng mga talem. Kapag galit, para sa mga talem sa katawan nito ay kumikislap. Isang nakakatakot na tanawin. Agad mo itong nakilala. Isang mabagsik na tigre na may mga talem. Sabi-sabi, lumalabas ang mga ito sa antas 20 bilang pinakamababang minimum. Pinal na pagsusuri. Kakayahan sa pagtugon sa emergency. Lahat ng kandidato, kahit anong paraan, mangyaring makaligtas ng 3 minuto sa ilalim ng atake ng Blade-Edged Savage Tiger. Hinarap ng mga kandidato ang lahat sa espasyo. Ang mabagsik na tigre na may matalim na pangil sa harap mo ay halatang isang bagay na espesyal. Piliin ang espesipiko at mas malakas kaysa sa kaya ng karamihan sa mga hayop na ito na harapin. Dinisenyo ang bahaging ito upang subukin kung paano tumugon ng isang tagapag-alaga kapag humarap sa isang krisis na hindi kayang talunin. Naumilos ka ng walang pag-aatubili. Isang matalim na tunog. Ang tentakulo ni Tulo ay sumabog na parang kidlat at tinusok ng buong buo ang mabagsik na tigre na may talam sa katawan. Hindi man lang nakapagsimula ang tigre sa pag-atake. Nadurog ito bago pa man makalabas ng pagkakataon. Nanunood ang mga taga-suri. Natatakot siya. Pinatay niya ang mabagsik na tigre na may talam na pangil. Yung nakatalaga sa kanya ay level 25. Ginoong Joe, paano natin ito susukitin? Sabi ni Jozing nang walang magawa. Buong marka. Malinaw na hindi posible ang pagsusuri sa kanyang kakayahan sa pagtugon sa emergency. Ang iba pang mga taga-suri ay mukhang walang magagawa. Wala nang ibang gagawin. Kaya susunod na ang pagsusulit sa teorya. Ang huling bahagi. Tama. Sa tingin ko makukuha niya rin ang buong marka niyan. Buong marka. Isang taga-suri ay hindi lubusang naniniwala. Ang pagsusulit sa teorya ay nangangailangan ng malalim na kaalaman bago pa man ang pag-aaral mula sa mga kandidato. Bihirang makamit ang perfect score kahit kailan. Tumango si Jozing. Hindi mo alam. Palagi siyang nangunguna sa bawat pagsusulit sa teorya sa buong 3 taon niya sa high school. Laging perfect ang marka. Huwag kang magpadaya sa kung gaano kadali ang lahat. Sa totoo lang, ito ang kanyang pinakamalakas na larangan. Nabigla ang mga taga-suri. Mas lalo siyang humanga. Isang kandidato na may ganitong antas ng likas na lakas at lalim ng kaalaman sa teorya ay halos hindi pa naririnig. Mukhang magkakaroon ng bagong kasapi ang Imperial Capital Academy ngayong taon. Sa tingin ko magiging pambansang top scorer siya ngayong taon.